Kahit na pareho tayong nalasing sa gamot, papanagutan pa rin kita. Singsing ito ng nanay ko. Ibibigay ko ito sa magiging asawa ko. Young Master Tingye, malooban ang lagay ng iyong ina at mukhang hindi na siya aabot ng umaga. Uuwi na ako agad. Nay, Noong nanganganib ang buhay ng iyong nanay, nandoon ka sa bar at nagsasaya kasama ang ibang babae. Maayos ba iyan? Walang utang na loob na anak? pa. Nilagyan po ng gamot ang inumin ko kagabi kaya... Ang kuya mo? Kung hindi dahil sa kanya na sinamahan ng iyong nanay hanggang sa huling sandali, mamatay siyang may sama ng loob hanggang ngayon. Pa, bata pa po ang kapatid ko at marami pang hindi alam, tungkulin ko pong gawin ang mga iyon. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Simula ngayong araw, hawak mo na ang kapangyarihan sa Go Group. Kayo diyan, dalhin ang pasaway na anak na ito sa ibang bansa. Ayoko na siyang makita. Alice? Pa. Pa? Maligayang pagbabalik sa bansa, CEO. CEO, kahit na nasa ibang bansa kayo nitong mga nakaraang taon, ang itinatag ninyong Longchuan Group ay kilala na sa buong mundo. Kayo na po ngayon sa ating bansa ang pinakamayamang misteryosong bilyonaryo. Sigurado akong noong panahong iyon, may masamang taong gumawa nito sa aking ina. Hanggat hindi pa malinaw ang lahat, hindi nyo muna dapat ilantad ang pagkatao ko. Naiintindihan ko po. Nakahanda na ang suot pulubi. Eto na po. Dahil sa aksidente ko noon sa ibang bansa, nawalan ako ng ilang bahagi ng aking alaala. Pati ang singsing na iniwan ng nanay ko ay nawala rin. Kailangang mahanap ang aking singsing. Opo, tumawag po. Kakailangan lang ni Pamilyang Gu. Pinapapunta po kayo sa kasal ng inyong pamangkin. Oras na para harapin ko kayo, kayong mag-ama. Bitawan niyo ako! Huwag kang malikot. Bitawan niyo ako! Aba, talaga Bitawan bang niyo ang bata ako. na ito ang tatapusin niyo? Huwag ka nang madaldal. Ayaw sa Bitawan niyo kanya ni ako. Young Master Guyan. Ang nanay lang niya ang gusto nito. Pakawalan niyo ako! Hoy, Ikaw na bata ka. nakuha mo pang mangagat? Huwag kang tatakbo. Bata ka at nangangagat ka pa, talagang pagbabayarin kita. Uncle Begar, tulungan mo po ako! Ikaw na pulubi. Ikaw na pulubi ka, huwag kang makialam dito. Naglakas loob kang manakit ng bata sa harapan ko? Hindi mo man lang tiningnan kung sino ang kinakalaban mo. Ang galing makipaglaban ni Uncle Begar. Ang cool mo po. Isa ka bang superhero? Pulubi, maghanda ka sa akin. Maghintay ka. Hindi isang pulubi si Uncle. Dadalhin ka ni Uncle sa presinto para ang mga pulis ay matulungan ng Uncle. Na maiuwi ka sa inyo? Ayos ba iyon? Uncle? Isang masamang tao ang lalaking papakasalan ni Mami. Samahan mo po sana akong iligtas si Mami. Pakiusap po. Bakit sa tuwing tinitingnan ko ang batang ito, ay lumalambot ang puso ko? Sige na nga. Napakabait talaga ni Uncle. Ginoong Guyan, tinatanggap mo ba si Ginang Suluok Shue bilang iyong kabiyak at sumusumpang makakaisa niya? Opo, tinatanggap ko. Ginang Suluok Shue, tinatanggap mo ba si Ginoong Guyan bilang iyong asawa at sumusumpang makakaisa niya? Ako. Hindi ako pumapayag. Sino ang taong ito? Chen. Bakit narito si Gutingye? Ang mapapangasawa pala ng ina ng batang ito ay ang pamangkin ko? Diyos ko, siya ba ang maalamat na young master ng pamilyang Gu na si Gutingye? Bakit parang pulubi ang suot niya? Hindi mo ba alam? Pinatapon siya sa ibang bansa mula sa pera ng Gu Group, kahit isang kusing ay wala siyang makukuha.
Gutingge, bakit ka nakabalik galing ibang bansa? Kasal ito ng pamangkin ko at isang malaking kaganapan, paanong hindi ako darating? Teka, ako ang nagpauwi kay Tingye. Tutal siya naman ang tiyuhin ni Guyan sa kasal ng kaniyang pamangkin. Paano siyang hindi pupunta para sumaksi? Bakit hindi pa tapos ang batang ito? Isang grupo ng mga inutil. Ituloy na lang ang kasal, paakyatin na rin si Chen Chen. Mama, huwag kang magpakasal sa masamang taong iyan. Nagutos siya ng masamang tao para kunin ako. Si Uncle Beggar ang nagligtas sa akin. Sige po. Guyan, ano ba talaga ang nangyayari dito? Huwag kang makikinig sa imbento ng bata. Hinding-hindi ko gagawin ang bagay na iyon. Kung hindi ikaw. Eddie, ang tatay mo pala ang kumuha sa bata. Hija, huwag kang makikinig sa kaniyang kasinungalingan. Ang taong katulad niya na basura ng pamilyang Gu, walang katotohanan ang lumalabas sa bibig. Hinding-hindi magsisinungaling si Chen Chen. Hindi ko akalain na ganito pala kayong mag-ama. Ayaw ko na ng kasal na ito. Kung hindi lang dahil sa kasunduan ng ating mga magulang, at dahil sa maganda ka naman, hindi ko pakakasalan ang isang tulad mong may anak na sa labas. Putang ina, huwag mong ubusin ang pasensya ko. Kapag hindi ka nagpakasal ngayon, walang makakaalis sa inyo ng anak mo. Hindi uubra ang pamilyang Su laban sa pamilyang Gu. Kapag hindi ako nagpakasal, hindi makakalusot sa pamilyang Gu. Sige, magpapakasal ako. Ano ang gagawin ng bride? Magpapakasal ba talaga siya sa kaniya? Sa lahat po ng panauhin, salamat sa pagpunta sa kabila ng inyong mga ginagawa. Salamat sa oras nyo para dumalo sa kasal ko. Ngunit ngayon, babaguhin ko ang aking mapapangasawa. Pero ngayon ay hindi ko alam kung gusto pa rin ba akong pakasalan ng pakakasalan ko. Maari nyo ba akong palakasan ng loob? Ginoong Gu, handa ka bang pakasalan ako? Mula noong unang beses kitang nakita, naramdaman ko na agad na ikaw ang makakasama ko habang buhay. Simula ngayon at magpakailanman, mahirap man o mayaman, may sakit man o malakas, handa kitang mahalin, bantayan, at alagaan. Ako. Luoxue, ikaw. Gutingye, huwag ka nang sumali sa gulo. Interesante ang babaeng ito. Mabuti nang gamitin ang pagkakataong ito para inisin ang mag-amang si Gu Jen. Payag ako. Daddy! Napakabait ng anak ko. Dito sa mismong kasalan, ang bride ay biglang humarap sa tito ng groom para mag-propose. Malaking balita ito. Hindi Sinisira ba't niyo ang ang mukha bride namin. ay magiging May mga ganito tao pa pa lang rito. nangyay- Kunin niyo silang tatlo para parusahan. Bakit napakaraming guard ang pinapatawag dito? Anong gagawin nila? Hinto. Nagawa mo ang ganitong bagay. Luoxue, hindi mo rin naman sinuway ang pangako ng mga nakatatanda. Pamayaan niyo siyang umalis. Pero, Dapat mo na akong tawaging tiya ngayon. ako, Nangyari na ang dapat mangyari? Si Luoxue na ang iyong tiya. Tawagin mo siya. Tia, Good boy. Ganoon na lang ba iyon? Aalis na sila? pa. Gusto kong tapusin ang pulubing iyan. Anong ikinatatakot mo? Wala siyang kahit na ano. Isang kumpas lang ay mapapaalis na natin siya. Hindi ko akalain na biglaan ang pagpapakasal ko sa tito ng groom. Hindi ko rin nakalain na mapapakasalan ko agad ang fiancé ng pamangkin ko. Mula ngayon si Chen Chen ay magiging isang bata na may kompletong mga magulang. Baka pwedeng makuha ko ang number mo. Suluoksu, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang sirain ang kasal niyo ni Guyan para lang magpakasal sa isang pulubi? Bumalik ka roon ngayon din at humingi ng tawad at kunin mo ang perang panuhis. Ayoko. Pa, pera na lang ba talaga ang mahalaga sa iyo at hindi mo iniisip ang kaligayahan namin ni Chen Chen? Kung walang pera, anong silbi mo? Huwag na huwag ka nang tatapak sa pinto ng pamilyang Su kahit kailan. Hindi talaga ako babalik. Ang pamilya niya ay kapareho rin ng pamilya ko. Hay naku. Mommy, huwag ka nang malungkot. Tayo ni Daddy ang tunay na pamilya. Tama ang sinabi mo. Tara na, uuwi na tayo. Mag-ingat kayo. Mommy, Daddy, magkayakap kayo. Parang sa drama sa telebisyon. CO. CO?
Tinatawag niyo po ba kami? Ako. Mami, yan po ang kotseng gamit ni Daddy noong iligtas niya ako. Gutingye. Totoo ba ang sinasabi ni Chen Chen? Paano naman mangyayari iyon? Isa lang akong pulubi. Paano naman ako makakasakay sa isang Rolls Royce? Saka, masyado pang bata si Chen Chen. Ano namang alam niya sa mga brand ng kotse? Sa bagay. Pasensya na, kami ba ang hinahanap niyo? Ako po, ito. Hindi po, wala po. Napadaan lang po ako rito. Namamasyal lang po. Sino naman ang mamamasyal sa tapat ng Civil Affairs Bureau? Napaka-weird talaga ng mga mayayaman. Asawa ko, uuwi muna ako para mag-ayos ng mga gamit. Magkita na lang tayo mamaya. Paalam, Daddy. Mami, sa ilalim ba ng tulay tayo matutulog mamaya? Nakapag-ipon na ang mami ng pera, sapat na iyon para sa down payment ng maliit na bahay. Tayong pamilya, magkakabahay na rin tayo sa wakas. CEO? CEO. Ang lahat ng sangay na kumpanya sa ilalim ng Longchuan Group ay naghihintay na sa inyong pagbisita. Taka na. Iyong taong iyon kanina, bakit parang kamukhang kamukha ng asawa ko? Mama, ang mga bahay po rito ay napakaganda. Siyempre, sa ilalim ito ng Longchuan Group Real Estate Company. Hello po. Maaari po bang itanong kung magkano ang pinakamurang bahay rito? Ang Longchuan Group ay tumatanggap lang ng mga kliyenteng may kitang 10 milyong dolyar taon-taon. Hindi kami tumatanggap ng mga mahihirap. Sa tingin ko nga, isa lang siyang kabit ng isang mayamang lalaki at ang batang yan ay bunga lang ng pagkakamali. Huwag mong pagsasalitaan ng masama ang mami ko. Ang lakas pa ng loob ng batang ito na magtaas ng boses? Chen Chen. Chen Chen, may sugat ka. Humingi ka agad ng paumanhin sa amin. Bakit ko gagawin yon? Sa tingin ko ay ginagamit mo lang ang bata para makakuha ng pera sa amin. Nagawa mong saktan ang anak ko. Pagbabayarin kita. Bitiwan mo ako. Tigil. Huminto kayo. Bakit mo ba ako pinipigilan? Gusto mo bang manood na lang ako habang inaapi ang asawa at anak ko? Hindi ba para lang inisin si Gujen kaya kayo nagpakasal? Masyado pong nadadala sa pag-arte si CEO. Hindi po ganoon, CEO. Ang pagkatao nyo ngayon ay isang pulubi. Masyadong kakaiba kung lalabas kayong naka-Amerikana. May punto ka. Pumunta ka roon at turuan mo ng leksyon ang mga taong iyon. Gusto kong ibigay sa asawa ko ang pinakamagandang bahay. Ang pinakamaganda po ay yung tinitirhan nyo ngayon. Ang mansyon na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong dolyar. 79,000 dolyar? Ilipat mo ang titulo sa pangalan ni Su Luoksue. 79,000 po? Opo, sir. Sa halagang 79,000, wala na siyang utang sa bahay habang buhay. Gusto ko na rin tuloy magpakasal kay CEO. Tumigil kayo. Dumating po pala kayo, katulong ng presidente. Ang babaeng ito at ang bata ay nanggugulo at nagpapanggap lang dito. Hindi ba ito yung kakaibang tao sa munisipyo? Si katulong ng presidente pala iyon. Lapastangan! Naglakas loob kayong bastusin ng mamimili? Nagasgas pa ang ulo ng bata dahil sa inyo? Lumuhod kayong lahat sa harap ko! Lumuhod kayo! Patawad po. Mabuti. Tanggal na kayong lahat sa trabaho. Ngayon din ay magligpit na kayo at lumayas. Alis! Nagsusumamo po ako? Parang awa nyo na. Lumayas na kayo.
Miss, balak niyo po bang bumili ng bahay? Parang hindi ko yata kayang tumira sa mga bahay ng Longchuan Real Estate. Halika na, Chen Chen, aalis na tayo. Sandali lang po. Bilang paghingi ng paumanhin, may hawak akong second hand na bahay. $9,000 lang. At maaari na kayong lumipat agad. 9,900? Opo. Bakit napakamura? Kukunin ko iyan. Talaga po? Mabuti naman. Pumirma na po tayo ng kontrata ngayon. Sige. Sasabihin ko agad ang magandang balitang ito sa asawa ko. Bakit parang may tunog ng telepono? Nakapagtataka. Parang may narinig akong ingay rito. Hoy, Gutingye, tapos ka na bang mag-ayos? Magkakaroon ka na ng sariling tahanan. magkakaroon na tayo ng sariling tahanan. Kakarating mo lang galing ibang bansa, wala kang matutuluyan, di ba? Kakahahanap ko lang ng isang second-hand na bahay para sa ating pamilyang may 3 miyembro. Sa susunod ay magkakaroon na tayo ng sarili nating tunay na tahanan. Bumili pala siya ng bahay para sa akin. Sige. Pupuntahan ko na kayo riyan. Opo, sige po. Tatawagan ko muna ang admin para makuha ang susi. Bakit nabubuksan ng fingerprint mo ang bahay na ito? Lagot, nakasanayan ko nang magbukas ng pinto. Bagong bahay kasi ito. Hindi pa na irerehistro ang mga fingerprint. Kaya kahit sino ay pwedeng magbukas nito. Sige po, kailangang baguhin agad ang fingerprint mamaya. Dahil kung hindi ay masyadong delikado iyon. Sige. Tara na. Isang malaking villa sa halagang $9,900 at $900. Ang paghingi ng tawad na ito mula sa Longchuan Group ay masyado namang magarbo. Siyempre naman, ang presidente ng Longchuan Group ay isang napakabuting tao. Bingtian baby, maligayang pagbabalik sa tahanan, Gutingye at President Gu. Gutingye. Ano na naman ang ibig sabihin nito? Ang dating may-ari ng bahay na ito ay kapangalan ko rin. Sa bagay, isang pulubi ka lang, paano ka naman magiging isang boss? Wala ka man lang kahit isang barya ngayon. Kaya lalabas ako para magtrabaho. Alagaan mo na lang ng mabuti si Chen Chen dito sa bahay. Huwag kang mag-alala, dahil pinakasalan kita, paninindigan kita, at magiging responsable ako sa iyo hanggang dulo. Sino ang mag-aakala na akong isang mayamang boss ay magiging yaya lang dito sa bahay? Nakakatuwa. Saan kumpanya ka ba nagtatrabaho? Sa ilalim ako ng Longchuan Group, sa isang maliit na kumpanya ng planning. Pero sa ngayon ay isa pa lang akong intern. Sige na, paliliguan ko muna si Chen Chen. Napakaliit nga naman ng mundo. Kumpanya ko pala yon. Hindi man lang sweet si Daddy at Mommy sa isa't isa, kailangan kong gumawa ng paraan. Daddy, tapos na kaming maligo ni Mommy. Dapat tanggalin mo lahat ng suot mo bago pumasok sa banyo. Ayaw kasi ni Mommy na may mga maruming damit sa loob ng banyo. Sige, naintindihan ko. Bastos, huwag kang tumingin. Pwede ko itong ipaliwanag. Lumabas ka. Sige. Hindi ko akalaing ganoon kaganda ang katawan niya.
Wow! Ang bango naman ng niluto ni Daddy. Siguradong matutuwa si Mommy kapag kumain na siya. Nasaan na ba iyong walang kwenta mong tatay? Hem, ang masamang lalaking iyon, tumakas siya matapos ang isang gabing pagkakamali. Iba ako sa kanya? Dahil ako ay isang lalaking may paninindigan. Sino ang hinahanap nyo? Magandang araw. Kapamilya kami ni Sulu Okswe. Andito kami para dalhan siya ng tanghalian. Si Sulu Okswe na bago pa lang dito, may naghahatid pa talaga ng pagkain sa kanya? Bawal pumasok. Bakit hindi niyo kami pinapapasok ng daddy ko? Kami sa Longchuan Group ay puro pagkaing banyaga ang kinakain. Masyadong mabaho ang baon nyo. Hindi pwedeng ipasok yan. Kailan pa nagkaroon ng Longchuan Group ng ganiyang uri ng patakaran? Isa ka lang pulubi, paano mo naman malalaman yun? Umalis ka na sa harap ko. Zhao Min, anong ginagawa mo? Sulu Okswe, itong asawa mong mukhang pulubi ay nakakahiya talaga. Ang buong pamilya nyo talaga, puro mahihirap na. Hindi ko naman tingin na kapag walang pera, ay mababa na ang uri mo. Tsaka wala naman kaming nilabag na kahit anong patakaran ng kumpanya. Humingi ka ng tawad sa pamilya ko ngayon din. Ikaw na bago pa lang dito at hindi pa lampas sa training, bakit mo ako uutusang humingi ng tawad na isang luma ng empleyado rito? Nananaginip ka ba? Ngayong wala na ang baon nyo, tingnan natin kung ano pang kakainin nyo. Makipag-agawan na lang kayo ng pagkain sa aso. Sino ka para saktan ng babae ko? Wow! Ang galing talaga ni Daddy! Anong balak mong gawin, pulubi? Bakit nakatulala lang kayo? Kunin nyo siya at hulihin. Bitawan niyo ang asawa ko. Ako na lang ang haharap. Hindi ko inakalang poprotektahan niya ako ng ganito. Kung haharap, sige. Gusto ko ring makita kung anong klaseng pinuno ang nagtuturo sa mga empleyado na maging ganito kawalang hiya. Guting ye. Huwag kang mag-alala. Ano pang hinihintay nyo? Lakad na. Bitawan niyo ako. Bilis. Bilisan nyo. Bakit ang daming tao rito? Dapat maayos ang lahat ng ito. Naiintindihan niyo ba? CO. CO. Bitawan mo muna siya. Ang ibig ko lang sabihin. Anong nangyari? Kailangan kong mag-report sa presidente. Ah, katulong ng presidente? Maliit na bagay lang ito at kaya ko nang ayusin? Huwag na po ninyong i-report ito. Isang sales ng bahay, tapos ay ang aming katulong ng presidente pa sa kumpanya. Manager, katulong ng presidente. Itong si Sulu Okswe isinama pa ang kanyang asawang pulubi dito sa kumpanya para mambuli at ang braso ko pinilipit niya hanggang sa madislocate. Mali po, ikaw ang unang nang insulto sa amin at ikaw rin ang unang nanakit sa akin. Isang bago lang si Sulu Okswe. Halatang isinama ang lalaki niya para apihin si Jomin. Sisantihin na siya agad. Sige. Katulong ng presidente, sa tingin niyo po ba ay tama ang desisyong ito? Punggas. Sisante ka na. Pati ikaw. Sumama ka na sa kanyang lumayas. Ano? Bakit po? Katulong ng presidente. Wala naman akong ginawang masama, anong basehan para sisantehin ako? Dahil sa pambubuli mo sa kasamahan at mapagmataas ka. Dahil kinokonsinti mo ang mali at wala kang katarungan, sinisira mo ang reputasyon ng Longchuan Group. Opo. Security, itapon niyo ang dalawang ito sa labas. Bilisan niyo. Katulong ng presidente, patawad po. Katulong ng po. presidente. Katulong ng presidente. Katulong ng presidente. Katulong ng presidente, nagkakamali po kayo. Patawarin niyo po ako. Katulong ng presidente. Sa totoo lang, magaling sa planning si Lu Okswe. Hindi na siguro kailangan ng internship. Wala bang ibibigay na bonus ang kumpanya? Ah, oo, tama ka, meron nga. Bilang paumanhin ng kumpanya, gawin na nating regular si Sulu Okswe agad. Maayos ba yon? Talaga po, maraming salamat katulong ng presidente. Walang anuman. Magpasalamat ka sa asawa mo. Halata namang mabuti siyang lalaki. Magaling ang ginawa mo, dadagdagan ko ang sahod mo. Salamat po, boss.
Salamat sa pag-aalaga kay Chen Chen ngayong araw. Mabuting bata siya. Walang kwenta ang dating asawa mo, iniwan niya kayong mag-ina. Hindi ko siya dating asawa. Ginamit lang ako ng walang hiyang iyon at paggising ko, wala na siya. Mayroon pa palang mga ganong klaseng lalaki, yung matapos ang lahat ay tatakasan ka lang. Talagang nakakasuka ang ugali niya. Sana hindi ko malaman kung sino siya dahil hindi ko siya tatantanan hanggat hindi siya nagbabayad. Guting Ye, minura niya talaga ang lalaking iyon para sa akin. Nga pala, may iniwan siyang gamit sa akin. Anong gamit? Sasagutin ko lang ang tawag. Hayaan mo na, sa susunod na lang ipakita sa kaniya. Hello? Suwail na anak, ganyan ka pa rin ba kagalit sa akin? Hindi mo na ba ako tatawaging tatay? May kailangan po ba kayo? May asawa ka na? Dapat ay iuwi mo ang asawa mo para makilala siya ng mga kamag-anak natin. Dapat mong iuwi bukas si Luoxue. Sige po. Kumusta ang kita ng kumpanya niyo ngayon? Matagal na tayong hindi nagkita. Oo nga. Sobra naman po ang papuri niyo, President Chen. Oo nga po. Bago pa lang ang kumpanya namin, maliit na lugar lang ito. Sinasabi ko sa'yo. Malugod po kayong bumisita rito palagi. Uy, tingnan nyo. Ito ang kararating lang mula sa ibang bansa. Si Batang Master ng Pamilya Gu. Ano nang nangyari sa kaniya? Parang naging hamak na asawang bahay na lang siya. Hindi nakatakataka na mas gusto ni Elder Gu ibigay ang kumpanya sa ampon kaysa sa sarili niyang anak. Daddy, ikaw ba ang tinutukoy nila? Oo, anak. Nararamdaman mo rin ba na isa akong talunang ama? Napakasarap pong magluto ni Daddy para sa akin. Si Daddy ay isang Superman. Ang isang kagalang-galang na Batang Master ng Pamilya Gu ay nauwi na lang sa pagiging isang yayo. Wala siyang kahihiyan. Si Su Luoxue, parang nakakuha lang siya ng mahusay na katulong. Ako ang pumili sa asawa ko, kaya wala kayong karapatang manghimasok. Ang kapatid ko na ito ay talagang walang kwenta. Kahit sa ganitong bagay, kailangan pang lumitaw ng asawa niya para ipagtanggol siya. Nagsisinungaling ka. Si Daddy ay isang Superman. Higit pa siya kina Long Chuan Group at punong tagapamahala na mas magaling. Bata pa kasi at wala pang alam. Itong bata, nakakaaliw magsalita. Isang hamak na talunan. Isang hamak na talunan. Paano siya may kukumpara sa tinitingalang CEO ng Long Chuan sa iisang antas? At sa totoo lang, Long Chuan Group ay mag-i-invest na sa aking Shihai Company. Sa oras na iyon, bawat segundo ay may kitang milyon-milyong dolyar at pwede kong tulungan si Gu Corporation na makapasok doon. Napakaganda naman yan. Naghahanap nga ng bagong proyekto si Guyan ngayon. Salamat sa iyo sa ngalan ni Gu Group. Sayang nga lang dahil may isang taong sinayang ang yaman at karangalan para lang piliing magpakasal sa tito niyang parang pulubi. Oo Tama ka nga dyan. naman. Maling-mali ang desisyon na iyon. Ang taong gumawa niyon, paniguradong nagsisisi, ng husto, at ayaw na sigurong mabuhay. Pasensya na, ngunit wala akong pakialam sa sinasabi niyo. Sinasabi mo lang na wala kang pakialam. Pero ang totoo, pilit mo lang na kinakaya. Ang sakit sa loob mo. Kahit anong isipin niyo, ako at si asawa ay masaya sa aming buhay ngayon. Masaya? Talaga ba? Ang mga babaeng tulad mong walang modo sa asawa ay walang matinong lalaking papatol. Mga taong mukhang pulubi lang ang kukuha sa iyo. Ayusin niyo ang pananalita niyo. Kahit nagkaanak siya bago ang kasal. Si Luoxue ay mahusay at isang mabuting ina. Ni hindi kayo aabot sa kalingkingan niya. O tignan mo. Nagalit na ba siya? Mukhang may taong ayaw na. Tinatawag siyang pulubi. Tama nga naman. Ngayong ang Gu Corporation ay nasa rurok na ng tagumpay. Ngunit siya mismo ay wala man lang makukuhang parte. Paniguradong sumasabog na siya sa galit sa loob niya. Kuya Kanitingye, haharapin mo na lang ba ang mga ibang tao na maliitin siya ng ganito? Talaga namang ganoong klase siyang tao. Kung pagsabihan man siya, ano naman ang masama doon? Asawa, halina't umuwi na tayo. Ang makasalo sa hapag ang mga mapangmaliit na taong ito ay nakakasuka talaga. Ikaw ang nasa Shihai Company, di ba? Tinitiyak ko sa iyo na ang kumpanyang Long Chuan, pagkalipas ng 3 segundo,
ay puputulin na ang pakikipag-ugnayan sa inyong kumpanya. Magyabang ka pa. Isang pulubi. May alam sa pinakamalaking Longchuan Group sa buong mundo? Isang malaking biro. Inaasahan ko na may hindi maniniwala, kaya dinala ko talaga ang kontrata. Kapag natapos ko ng pirmahan ang kontratang ito, ang Elder Gu ay kailangan ng sumunod sa gusto ko. Yari na, nakabangga na siya ng isang mahalagang tao. 3. Siguradong sigurado na ang bagay na ito ay 2. pang pagdudahan? Masyadong bilib sa sarili. Sino ba siyang akala mo? Hindi ba ito ang espesyal na katulong ng Longchuan Group? Punong espesyal na katulong, bakit po kayo naparito? Narito po ba kayo para pumirma ng kontrata sa akin? Nandito ako para kanselahin ang ating pagtutulungan. O, saka isa pa, ang Shihai Company ay kinuha na ng Longchuan Group at wala na ang kumpanyang ito. Ano? Hindi ito maaari. Pwede mo nang tingnan ang cellphone mo ngayon. Ito, ang pera ko. Uy, may nahimatay. Tumawag kayo ng ambulansya agad. Puntahan nyo? Maayos lang ba siya? Sandali lang po, punong espesyal na katulong. Ako si Guzen, mula sa Gu Group Guzen. Nais ko pong makilala kayo. Pasensya na. Pero bawal daw akong makipag-ugnayan sa maliliit na kumpanya, sabi ng aming boss. Ano ba talagang pinagmulan nitong Gutingye? Kilala niya kaya ang boss ng Longchuan? Gutingye, paano mo nalaman na ititigil ng Longchuan Group ang kontrata? Hula ko lang iyon. Hindi ko inakalang pupunta talaga ang katulong ng boss. Siguro masyadong masama ang taong iyon. Kaya nalaman ng Longchuan Group. May punto ka. Chen, narinig mo ba? Mula ngayon, dapat lagi kang maging mabuting tao. Paano ito nangyari ng ganito? Suwail na anak, sumama ka sa loob. Ilang araw ka na rin nakabalik dito sa bansa? Ano ang plano mong gawin? Para saan ang tawag na ito, Dad? 5 taon mo akong hindi pinansin? Tapos bigla mo akong naisipan? Sinisisi mo pa rin ako? Sobra lang talaga ang galit ko noon. Huwag niyo nang pakialaman ang mga gawain ko. Anak kita, kung hindi ako mag-aalala sa iyo, kanino pa ba? Kung talagang may malasakit ka, bakit sa nangyari kay Mama ay wala kang pakialam? Sabi ng forensic doctor, namatay sa sakit ang mama mo. Ano pa bang gusto mong imbestigahan ko? Ilang beses ko na bang sasabihin? Hindi normal ang pagkamatay ni Mama, pero ayaw mong maniwala sa akin. Noong naghihingalo ang mama mo, nandoon ka sa bar kasama ang mga babae. Ngayon ako pa ang sisisihin mo? Maayos ba yan? Sino ba sa atin ang talagang walang pakialam? Wala akong matandaan na ganoon. At kung nangyari man iyon, siguradong na-frame up lang ako. Hanggang ngayon ay wala ka pa ring pagsisisi? At gumagawa ka pa ng palusot na nawalan ka ng alaala? Hindi ka kailanman naniwala sa akin. Suluok, Xue. Kung papayag kang makipagdiborsyo ngayon, kalilimutan ko na ang lahat ng nangyari at papakasalan kita muli. Ang mapangasawa ka ba ay magdadala ng karangalan sa pamilya ko o para bang makakapunta na ako sa langit? Ang pagkakaalam ko, walang trono ang pamilya Gu na dapat manahin. Luo Xue. Gutingye, isa siyang pulubi. Di hamak na mas angat ako sa kanya. Papaalalahanan kita ulit, dapat mo na akong tawaging tiya ngayon. Mabait na pamangkin. Suluok, Xue. Huwag kang magmalaki. Sinasabi ko sa iyo, siguradong magsisisi ka. Sa galit mong iyan, sa tingin ko ikaw ang dapat magsisi. Hindi mo pa ba alam? Gutingye. Noong gabing nawala ang nanay niya, nagpapakasaya lang siya sa labas. Hindi mo talaga siya kilala. Bakit? Kilala ba kita? Isang taong kumuha sa anak ko, may kapal pa ng mukha na pakasalan ako. Pero ang batang ito ay pampabigat lamang. Isang malaking pasanin lang siya sa iyo. Tinutulungan lang kita na gumaan ang buhay mo. Guyan, minaliit pala kita. Para masabi mo ang mga bagay na iyan, napakasama mong tao. Ang Gutingye na yan, wala rin namang pinagkaiba sa akin, di ba? Kung handa kang makipag-divorce ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ang Gutingye ay 1,000 beses na mas mabuti sa iyo. 10,000 beses pa.
At tungkol naman sa sinabi mo, si Tingye ay pinagkanulo lang ng iba. Hindi ganyang tao ang daddy ko. Hindi ko akalain na sa huli, ang maniniwala sa akin ay ang dalawang taong turing ay iba sa akin. Mali talaga ang napili nyo. Sinasabi ko sa inyo, mahihirapan kayo sa hinaharap. Sa isang katulad mong marahas, hindi mo deserve ang mami ko. Masigit na malakas ang daddy ko sa'yo. Bata ka? Minumura mo ako? Ikaw. Uwi na tayo. Opo. Gutingye, maghintay ka lang. CEO, ang manager ng branch office ay mag-uulat po sa inyo sa Yueting Club ngayong gabi. Naintindihan ko. Asawa ko, may naiwan pala akong gamit. Babalik muna ako sa lumang bahay. Sige po. Bumalik ka agad ha. Sige. CEO? Yung custom suit na galing Paris ay nasa backseat na ng kotse. Sige, tara na. Opo. Hello, Ginoong Liu. Ano po iyon? Suluok Shue. Mamayang gabi ay sasama ka sa akin papuntang Yueting Club para mag-ulat kay President ng Longchuan. Nasa room 302 si CEO. Ginoong Liu, masyado ng gabi. Kailangan ko pang alagaan ang anak ko sa bahay. Siguro po, ibang male colleague na lang ang isama nyo. Tinatawag kita dahil binibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi ka darating, huwag ka na uling magpapakita rito. Kakaalis lang ni Gutingye. Hindi ligtas kung mag-isa si Chen Chen sa bahay. Siguro ay isasama ko na lang si Chen Chen. Halika na. Chen Chen. Ipinagbook ka ni Mami ng kwarto, dyan ka lang at huwag kang aalis. Pupunta lang si Mami sa room 302 para makipag-usap sa trabaho. Babalikan kita agad, okay? Masyadong delikado para sa isang babae ang lumabas ng mag-isa sa gabi. Babantayan ni Chen Chen si Mommy. Napakabilis namang maglakad ni Mommy. Hindi ko na siya mahanap. Saan galing ang batang ito? Dito sa aming Marangyang Club? Ikaw na batang mukhang pulubi. Paano ka nakapasok dito? Hindi po ako batang gala. Kasama ko po si Mommy na pumasok dito. Dito sa aming Marangyang Club, ang tinatanggap lang namin ay ang mga bilyonaryong may 100 bilyong dolyar na ari-arian. Sino ba ang mami mo? Hindi po. Ang Mommy ko po ay narito para sa trabaho. Nandito lang siya sa loob. Sa tingin ko, isa siyang bayarang babae. Isang babaeng sinasamahan ng mga mayayaman sa pag-inom. Huwag niyo pong pagsalitaan ng masama ang Mommy ko. Aba, ikaw na makulit na bata? Ipatatapon kita palabas. Bitawan niyo po ako. Ang daddy ko ay isang superhero. To parurusahan ka niya. Papuntahin mo siya rito. Sa tingin ko talaga, anak ka lang sa labas at wala kang ama. Huwag niyo pong pagsalitaan ng daddy ko. Superhero ang daddy ko. Magaling pong lumaban ng daddy ko. Chen Chen? Daddy, bilisan niyo po at pumunta sa Yueting Club para iligtas ako. Inaapi po ako ng masamang tao. Mabuti na lang at nandito ako sa club na ito. Kailangan kong puntahan si Chen Chen. Nasaan si CEO? Akala mo naman kung sino ka kanina? Tinawagan mo pa ang tatay mo? Sa tingin ko, sigurado namang nagsisinungaling ka lang. Tumigil ka. Daddy, pinagalitan niya ako. Parusahan mo po siya. Ikaw pala ang tatay ng batang ito? Huwag mong isiping porket nagdala ka ng tutulong, ay may magagawa ka na. Kahit na isama mo pa ang buong pamilya mo. Mapapaalis ko pa rin kayo dito. Sige. Paalisin mo ang buong pamilya ko? Tingnan niyo, Superman ang daddy ko. Huwag kang masyadong matuwa. Maghintay ka, tatawag ako ng kasama. Tao po, tulungan niyo ako. Anong nangyayari dito? Manager,
Ang mga taong ito ay nanggugulo sa club natin. Tawagin mo po ang security at palayasin silang lahat. Lapastangan ka. Ikaw ang dapat umalis dito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Anong ibig sabihin? Binangga mo ang aming boss. Kahit ibenta mo pa ang pamilya mo ng 100 beses, hindi mo mababayaran ang ginawa mo sa anak niya kanina. Nagkamali po ako? Patawarin niyo po ako at maging maunawain kayo. Huwag niyo na po akong patulan. Patawarin niyo na po ako. Manager, tanggalin siya sa trabaho. Narinig mo ba? Sante ka na, magligpit ka na ng gamit at lumayas ka na. Daddy, bakit mo po siya tinanggal sa trabaho? Kasi Superman ang daddy at ang lahat ay dapat makinig sa sinasabi ni daddy. Sa hinaharap, gusto ko ring maging Superman gaya ni Daddy. Chen, bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan ang mami mo? Nag-overtime po si Mami. Daddy, puntahan niyo na po si Mami agad. May mga nakakadiring laro ng matatanda rito. Manager, bantayan mo muna ang bata. Hahanapin ko lang siya. Opo, sir. Ginoong Liu, Ganyan ba talaga ang suot mo sa pagpunta sa club? may problema ba doon? Habang hindi pa dumating ang presidente, bilisan mo at magpalit ka na ng damit. Ginoong Liu, nandito ako para mag-report tungkol sa trabaho, hindi para magbenta ng katawan. Kung gusto mong ma-promote, dapat mong pagsilbihan ng mabuti ang mga pinuno. Trabaho mo rin yan. Tinatanggihan ko ang ganyang klaseng trabaho. Pasensya na, Ginoong Liu. Uuwi na po ako. Suluokswe, pinapunta kita rito dahil binibigyan kita ng pagkakataon. Huwag mong isipin na porke regular ka na ay ligtas ka na. Maraming gustong pumasok sa kumpanyang ito. Madali lang kitang mapapaalis. Kailangan ko ang trabahong ito para buhayin sina Gu Tingye at Chen Chen. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Sige po. Magpapalit na po ako ng damit. Mabuti naman at nakikinig ka. Nasaan na siya? Hindi ito maaari. Utusan ng manager na tingnan ang CCTV. Ay, CEO, dumating ka rin. Sir, maupo po kayo. Tapusin muna natin ang ulat sa trabaho bago hanapin si Luok Shue. Pasensya na sa paghihintay. Simulan na natin ang pag-uulat. Huwag po kayong magmadali, CEO. Uminom muna po kayo. Hay, marami pa akong gagawin. Kaya huwag mo na akong abalahin. Magsimula na tayo sa ulat. Naiintindihan ko po. Para sa isang taong katulad ninyo, siguradong punong-puno ang inyong schedule. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang inihanda ko po para sa inyo ay hindi magpapahuli sa iba. Anong inihanda mo? Nagpapalit lang po ng damit ang mga empleyado. Malalaman nyo rin mamaya. Marami pa akong gagawin. Wala akong oras para maghintay dito kasama mo. Sa susunod na lang ang pag-uulat. Sandali lang po. Maghintay muna kayo, CEO. Mabilis lang ito. Ito ang inihanda ko at ng aking mga tauhan na isang espesyal na sorpresa para sa inyo. Napakabagal naman magpalit ng damit. Ay, ayan na. Narito na. Ang sorpresang inihanda ay ang asawa ko pala. CEO, ito ang pinakamagandang empleyado ng sangay, si Sulu Okshue. Walang kwentang tanong. Hindi ba dapat lang na maganda ang asawa ko? CEO, bakit po kayo nakasuot ng maskara? Espesyal ang pagkatao ko? Hindi pwedeng makita ng mga ordinaryong empleyado ang tunay kong mukha. Masyadong maraming arte ang mga mayayaman. Hehe. Naiintindihan ko po. Dahil sa yaman at lawak ng negosyo nyo, dapat lang na mag-ingat kayo at hindi ilantad ang inyong sikreto. Su, bilisan mo at lumapit ka rito. Ang garalgal. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni CEO kanina? Huwag mo siyang titigan ng ganyan. Hayes, kung wala lang siguro siyang maskara, baka isinubsob mo na ang mukha mo sa kanya para lang makita siya. Pasensya na po. Matandang ito. Nagawa pa niyang pagtaasan ng boses ang asawa ko. Pagsisisihan mo ito mamaya. Lumapit ka rito at ipaglinis ng alak si CEO. Kaya ko na ang sarili ko. Siguradong ikaw ay naging pasaway sa kakatitig mo kaya nagalit si CEO. Ngayong gabi, asikasuhin mo ng mabuti si CEO bilang paghingi ng paumanhin. Ginoong Liu, may asawa na po ako. Paano niyo ako mapipilit na samahan ang ibang lalaki? Ito ang sikat na si President ng Longchuan.
Mayaman na 100 bilyong dolyar. Siya ang pinapangarap na lalaki ng lahat ng mga babae. Ano namang kinalaman niyan sa akin? Iisa lang ang asawa ko. Kaya pala may asawa na si Misu. At dahil ganyan katapat si Misu, anong klaseng tao ba ang asawa ninyo? Ang asawa ko ay presentable kahit saan, at magaling din sa gawaing bahay. Mabait at matiyaga siya sa mga bata, at lagi niya akong iniisip. Sa tingin ko sa buong mundo, wala nang mas hihigit pa sa kaniya. Mataas pala ang tingin sa akin ni Luok Shu. CEO, hindi niyo po alam ang totoo. Ang asawa ni Suluok Shue ay isa lamang palamunin. Umaasa lang siya kay Suluok Shue. Parang pulubi lang iyon. Parang pamilyar na pamilya po kayo sa pamilya ng empleyada ko, Ginoong Liu. Nabalitaan ko lang po iyon. Kumpara sa inyo, CEO, ang asawa ni Suluok Shue ay talagang hamak na tao. Nagsisinungaling ka. Ang asawa ko ay hindi tulad ng sinasabi niyo. Nagawa mo pang sumagot. Alam ng lahat sa kumpanya na nagpakasal ka sa isang mahirap. Tama na. Suluok Shue, tingnan mo ang ginawa mo. Dahil sa asawa mo, nagalit tuloy si CEO. Humingi ka agad ng paumanhin kay CEO. Ginoong Liu, ikaw ang dapat humingi ng paumanhin. Ha? Ano pong ibig ninyong sabihin, CEO? Ginagamit nyo ang babaeng empleyada nyo para lang manuhol ng nakatataas. Longchuan Group, hindi pinahihintulutan ang pananakot sa mga empleyada at mga bastos na gawain sa trabaho. Mula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Huwag naman po, CEO. Umalis ka na agad? Kung hindi, sisiguraduhin kong wala nang kukuha sa iyong kumpanya sa Longchuan. Maraming salamat po, CEO. Walang anuman. Pagkukulang ko na magkaroon ng ganiyang empleyada bilang pinuno. Talaga pong napakamakatwiran ninyo, CEO. Sir CEO, hahanapin ko pa po ang anak ko, kaya mauna na po ako. Sige lang. Daddy, bakit ka po nakamask? Daddy? Chen, nagkakamali ka ng tao. Siya ang ating boss at hindi siya ang daddy mo. Hindi po. Kani-kanina lang ay... Anak mo pala siya. Ang cute niya naman. Opo, boss. Pasensya ka na. Nang hindi nagpapaalam sa iyo, binuhat ko na agad siya. Ayos lang po, wala po iyon. Mahilig po talaga kayo sa mga bata, hindi ba, boss? Oo, mahilig ako. Hindi ko akalain na mahilig pala ang boss sa mga bata ng ganito. Daddy, anong pinag-uusapan niyo ni Mommy? Bakit ka po tinatawag ni Mommy na boss? Si Daddy at Mommy ay naglalaro lang ng costume party game. Wag na wag mong sasabihin kay Mommy, ha? Kung hindi ay masisira ang laro. Naintindihan na po ni Chen. Paraan pala ito ng lambingan ni Daddy at Mommy. Napakatalino ni Chen. Ang sweet naman ng dalawang ito. Parang si Tingye at Chen talaga sila. Ano bang pinag-uusapan ninyong dalawa? Sikreto lang po ito ni ni Uncle at ko. Hindi ko inakala na may pasensya pala si boss pagdating sa mga bata. Siguradong magiging mabuti kang ama balang araw. Pinupuri mo na naman ako, Luokshu. Salamat. Chen, magtatapos na ang araw. Magbay na tayo kay Uncle, uuwi na tayo. Baby po, Uncle. Anong balita? CEO, ang pinakabagong balita. Tungkol sa bidding sa Longchuan Group, sasali rin po ang Guyan. Sasali rin siya? Opo, totoo po. Nagpapakitang gilas ang Gu Corporation sa pagkakataong ito at mukhang determinado talaga silang makuha ang proyekto. Hemp? Isang hamak na Gu Corporation lang. Gusto ring makihati sa grasya ng Longchuan Group? Bagamat hindi mapapantayan ng Gu Corporation ang Longchuan, pero pagdating sa ibang kumpanya, may tuturing din po silang isa sa mga pinakamahusay. Sayang lang, at napunta sila sa kamay ko. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang bid nila. CEO, sa pagkakataon bang ito ay tuluyan na nating uubusin ang Gu Corporation? Siyempre. Noong bata pa ako sa ilalim ni Guzen, madalas niya akong bigyan ng matitinding pagsubok dahil sa karapatan sa pagmana ng Gu Corporation. Silang mag-ama ay napakaraming beses akong pinagbintangan sa mga bagay-bagay. Adopted na anak lang naman po si President Gu, kaya sigurado po ang matanda na sa puso niya ay gusto pa rin niyang kayo ang magmana ng Gu Corporation. Pantay kung tumingin si ama sa amin, pero hindi ganoon ang iniisip ni Guzen. Kaysa hintayin siyang kumilos, mabuti pang ako na ang unang umatake. Iutos niyo sa lahat na hinding-hindi dapat pumasa ang kahit anong bid ng Gu Corporation. Opo. Daddy, may nang-aapi ba sa'yo? Superman ang daddy mo, paano naman ako magpapaapi? Pero malinaw ko pong narinig na sinabi nyo na pinahihirapan kayo ni Tito Gujen.
Anong paghihirap pa iyon? Wala lang iyon. Sinasabi lang ni Chen ang tungkol sa balita. Pero Superman si Daddy. Ako lang ang pwedeng manalo sa iba at walang kahit sino ang pwedeng humamak sa akin. Bakit parang hindi ka masaya? Haay, kailangan kasing sumali ng kumpanya sa bidding na gaganapin sa grupo, pero hindi pa rin ako kontento sa bidding proposal natin. Sasali rin ang Luoksue? Titingnan ko kung nasaan ang problema para matulungan kitang makuha ang proyekto. Alam mo rin kung paano gumawa ng bidding proposal? Hindi naman iyon mahirap. Yumabang ka na naman. Sige, pustahan tayo. Kapag natapos ko iyan, hahalikan mo ako. Paano kung hindi mo natapos? Kung ganoon, ako ang hahalik sa iyo. Anong klaseng deal iyan? Dehado naman ako dyan, di ba? Gusto mo lang akong maisahan. Sige, payag ako sa pusta. Imposible namang magawa iyan ni Gu Tingye. Ha? Paano ka nakagawa ng ganito ka-perpektong bidding proposal? Natutunan ko iyan noong nag-aaral pa ako sa ibang bansa. Dahil ang Longchuan Group ay itinatag ko rin, kaya syempre alam ko kung ano ang kailangan. Alam ko na si Daddy talaga ang pinakamagaling. Talagang walang mataiyang pamilyang Gu. Bakit nila ang isang henyo sa negosyo na katulad mo pinaalis sa pamilya? Alam ko iyon. At alam kong sa mundong ito, ikaw at si Chen lang ang nagmamalasakit sa akin. Pero, dapat na sigurong tuparin ang usapang kanina? Kiss! Kiss kay Daddy at Mommy! Kung talo sa pusta, tanggapin dapat. Halik lang naman iyon. Ano bang mahirap doon? Maghahalikan na sina Daddy at Mommy. Hanggang dito na lang, hindi pwedeng pumasok ang mga walang kinalaman. Sige, huwag kang kabahan mamaya. Relax ka lang. Naintindihan ko. Aantayin ko ang magandang balita mo. Oh, Suluoksue, pumunta ka rin ba para sumali sa bidding? Kung nakakasali ang Gu Corporation, bakit hindi ako pwede? Lalo na't isa kaming sangay ng Longchuan Group. Sa kakayahan mong iyan, anong karapatan mong makipagkumpetensya sa Gu Corporation? Tandaan mo ang sasabihin ko? Ang isang walang kwentang gaya mo ay hinding-hindi papasa sa bidding. Ang Luoksue ang magiging number 1. Ako, walang kwenta? Gu Tingye? Dapat mong linawin ang lahat dahil ikaw talaga ang asong talunan na pinatapon sa ibang bansa. Tito mo pa rin siya. Guyan, ganyan ka ba talaga rumespeto sa nakatatanda? Nararapat ba siyang ituring na nakatatanda? Wala rito si Lolo. Kaya akong si Guyan ay hinding-hindi yuyuko sa isang basurang walang kapangyarihan at pera. Guyan, hindi pa nagsisimula ang bidding, bakit ang yabang mo na agad? Bakit hindi mo muna alamin ang totoong lakas ng Gu Corporation? Sige, kung gusto mong sumali, Suluoksue. Pababagsakin kita ng lubusan. Tingnan na lang natin. Guyan, mag-aalam-alaman na lang tayo. Sige. Huwag kang mag-alala. Asawa ko. Ipaglalaban ko ang karangalan mo. Kaya pala nagsisikap ang Luoksue ay para sa akin. Salamat. Asawa ko? Sige na, pumasok ka na. Maupo po ang lahat dahil ang ating bidding conference ay magsisimula na po. Lahat ng nandito ay kilalang leader ng kani-kanilang kumpanya. Tingin mo ba ay mapapantayan mo sila? Kung mapapantayan ko man o hindi, malalaman lang natin kapag nagsimula na ang kompetisyon. Pamangkin, mas mabuting ituon mo ang atensyon mo sa sarili mo. Ikaw. Ang mga bid documents ng lahat ay naibigay na sa mga kamay ng ating mga hurado. Ngayon, tinatawagan po natin si Guyan para sa kanyang presentasyon. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Guyan, ang General Manager ng Gu Group. Ito po ang aking bid document. Ito ba ang Gu Group na sabi ng President na dapat nating bigyan ng espesyal na atensyon? Hindi lang walang kabuhay-buhay ang dokumentong ito. Sobrang taas pa ng presyo. Ang pangit talaga nito. Dokumento ito ng Gu Group. Lakas ng loob mong sabihin yan. Wala akong pakialam kung mula ka sa pamilyang Gu o Zhou. Dito sa Longchuan Group, kailangan mong sumunod. Hindi pwede ang hindi pwede. Susunod. Basura ang tingin nila sa dokumento ng Gu Group. Titingnan ko na lang kung paano mapapahiya ang Suluoksue. Heto po, tingnan niyo po ang aking bid document. Ilang taon na bago ako nakakita ng ganito kagandang dokumento. Malayong malayo ito sa mga dokumento ng ibang kumpanya.
Mukhang ang mananalo para sa taong ito ay walang iba kundi ang Miss Su. Hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Hindi pwede ang dokumento ng sinungaling na babaeng iyan. Hindi pwede ang proposal ng babaeng iyan na puro kasinungalingan. Anong ibig mong sabihin? Baka naman, dahil lang sa hindi ka napili, kaya naiinggit ka sa kaniya? Inggit? Isang malaking biro. Paano naman ako maiinggit? Sa isang hamak na tao na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo? Ano? Paano napunta ang ganyang klase ng tao sa bidding na ito? Ano? Hindi siya nagkolehiyo? Tinalo lang ako ng isang tao na napakababa ng pinag-aralan. Ang bidding na ito, posibleng may nangyayaring anomalya, di ba? Hoy, kayo. Ano ang natapos ni Su Luokshu? Imbestigahan nyo. Ito ang ulat. Hurado, kakakuha lang namin ng impormasyon mula sa database ng paaralan. Si Binibining Su Luokshu ay huminto noong unang taon sa kolehiyo. Ganun ba? Huminto nung first year. Paano nangyari ang ganito? Isang tao na hindi man lang nakatapos, anong kakayahan ang mayroon siya? Hinihiling ko na bawiin ang kanyang bid proposal. Bawiin, 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 bawiin. Hindi nyo dapat husgahan ang kakayahan ko base lang sa antas ng pinag-aralan ko. Araw-araw kong pinagpuyatan ang proposal na ito hanggang madaling araw. Ang kalidad ng nilalaman nito ay kitang-kita naman nating lahat. Kung talagang nagsusumikap ka, bakit ka tumigil sa pag-aaral? Baka dahil sa sobrang baba ng mga marka mo, kaya pinatalsik ka sa paaralan? Noon ay kailangan kong huminto dahil nagkaroon ako ng anak, pero wala itong kinalaman sa kakayahan ko. Napakabata pa ni Su Luokshu noong nabuntis siya. Ang babaeng may masamang reputasyon na gaya niya, ay mahirap paniwalaan na gumagamit ng malinis na paraan para magtagumpay. Marami na akong nakitang katulad niya. Hindi ko kailanman matatanggap na natalo ako ng isang babae na hindi man lang nakatapos ng pag-aaral. Nasa loob tayo ng bidding? Wala sa loob ng silid-aralan. Ang tinitingnan namin ay ang proposal, hindi ang diploma. Kung ganoon ang usapan, paano kung sabihin ko na ang proposal ni Su Luokshu ay galing sa pandaraya? Ibig sabihin ba ang bidding proposal ni Su Luokshu ay kinopya lang? Nagsisinungaling ka. Ako mismo ang gumawa ng bidding proposal na ito. Ang pagsasabi ng ganyan ay may pananagutan sa batas. Kung walang sapat na ebidensya, huwag kang basta-basta magsalita. Ang mga numero sa proposal ni Su Luokshu ay doon sa internal ng Longchuan Group na aprobadong presyo ay eksaktong pareho. Tiyak na maaga siyang nakipag-ugnayan sa mga tagaloob para makipagsabwatan. Sabi ko na nga ba hindi ito simple? Mandaraya nga talaga siya. Ganyan nga talaga ang magagandang babae. Maraming diskarte. Paniguradong ginamit niya ang kagandahan niya sa mga tagaloob. Ang presyong iyan ay nakuha ko mula sa sarili kong budget calculation. Huwag mo akong bintangan ng walang basehan. Ang sinabi ni Miss Su ay may punto. Ang bagay na ito ay dapat imbestigahan. Hindi na kailangang imbestigahan. Magulo ang personal niyang buhay, paniguradong may inakit siyang lalaki para igawa siya ng proposal. Ang bidding proposal ko ay si Gu Tingye lang ang nakakita. Paano naman magkakaroon ng koneksyon si Gu Tingye sa Longchuan Group? Ang bidding proposal ko, asawa ko lang ang nakakita, pero isa lang siyang hamak na house husband, hinding-hindi siya maiintindihan sa mga ganitong bagay. Ginamit mo pa ang asawa mo para pagtakpan ka? Mula sa bibig mo wala man lang lumalabas na totoo. Judge, kung hindi mo pawawalang bisa ang resulta niya, may dahilan akong maniwala na may kinalaman ka rin kay Su Luokshu. Ikaw, malinis ang konsensya ko. Ipawalang bisa ang resulta. Ipawalang bisa, 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 ipawalang bisa. Sadyang hindi nyo lang matanggap na ang isang tulad kong mababa ang pinag-aralan, isang mahinang babae, ay mas magaling pa sa inyo. Ang tungkol sa tagaloob, at ang personal kong buhay, ay mga gawa-gawa nyo lang na mga maling paratang na ipinupukol sa akin. May gana pa kayong apihin ang asawa ko. Special Assistant Lee, mag-isip ka agad ng paraan. Sige po, sir. Su Luokshu, nasaling ko ba ang ego mo? Nabisto ang pandaraya mo sa bid? Kaya galit na galit ka na ngayon? Uulitin ko sa huling pagkakataon, hindi ako nandaya. Ang dokumentong ito ay ako mismo, titik por titik, ang gumawa at nag-type. Tingnan mo nga, sa tingin mo may maniniwala sa iyo? Ni hindi mo nga natapos ang kolehiyo, nagkaroon ka na agad ng anak ng hindi kasal, at hindi mo man lang maasikaso ng maayos ang bata? Paano ka magkakaroon ng lakas para mag-aral ng bidding documents? Kahit pa personal mo akong atakihin, hindi mo pa rin makukuha ang pakikipagtulungan ng Longchuan Headquarters. Hindi kailanman ako susuko dahil lang sa mga paratang ninyo. Tigil na, huwag ka nang magpanggap na ikaw ay inspirasyon. Bilang isang nanggagaya, anong karapatan mo na tumayo rito para makipag-compete sa amin? Umalis ka! Lumabas ka rito! Umalis ka, layas! Lumalabas ka, layas, lumalabas ka, layas, lumalabas ka, layas. Kung isang tao lang ang nagpapalayas sa iyo, problema niya iyon.
Pero kung lahat kami ay gusto kang paalisin, hindi mo ba dapat nasuriin ang sarili mo? Tigil na sa gulo. Andyan na ang president ng Longchuan. Diyos ko, ang kumokontrol sa kayamanan ng mundo, ang president ng Longchuan, ay bibisita rito sa ating munting bulwagan? Isang malaking karangalan na makita ang president ng Longchuan. Hindi na sayang ang pagpunta ko rito. Bakit kaya gustong-gusto ni CEO na magsuot ng maskara? CEO, hindi ko inaasahan na pupunta po kayo rito sa bid site. Sakto po ang pagdating ninyo dahil itong si Su Luoxue ay nandaya sa bidding proposal niya. Sana ay pagbawalan ninyo siya na makasali pa sa laban na ito para magkaroon ng hustisya para sa lahat. Tama. Umaasa kami na si CEO ay magbibigay sa amin ng hustisya. Nagsisinungaling sila. Hindi ako nandaya. Nasa harap ka na ni CEO. Ayaw mo pang magsabi ng totoo? Mamaya ay talagang magbabayad ka. Paano nyo nasabi na dayadya ang proposal niya? Bakit ang boses ni President ng Longchuan ay sobrang katunog ng asawa ko? Hindi naman siya nakapagtapos ng kolehiyo, imposibleng makagawa siya ng ganito kagandang bidding proposal, tsaka ang mga datos sa proposal niya ay parehong-pareho sa Longchuan Group. Malinaw po itong kopya. Sir CEO, ang proposal ko ay walang kinalaman sa personal kong buhay. Kaya, dahil lang pala sa mga mababaw na dahilan, ay sasabihin nyo nang nandayadaya siya? Sir CEO, paanong naging mababaw ang dahilan? Malinaw po itong ebidensya. Ilang mga numero lang yan. Kung ang sinuman ay nag-obserba, sa Longchuan Group ko ay kayang makuwenta yan. Tungkol naman sa pinag-aralan, natatandaan ko na ang ikinukumpara natin dito ay ang mga proposal, hindi ang mga diploma. Pero siya po, huwag nang marami pang rason. Naghihinala kayo na may nandaya-daya, pero wala naman kayong maipakitang pruweba. Para maging patas, ituloy ang kompetisyon. Titingnan natin kung sino talaga ang mas magaling. Sir CEO, paano po ba tayo maglalaban? Magbibigay ako ng paksa ngayon din, lahat ng mga kalahok ay gagawa ng bidding proposal dito mismo. At ang botohan ang magpapasya kung sino ang mananalo. Pagbobotohan kung sino ang makakakuha ng kontrata. Pero ang paggawa ng isang bidding document, pati na ang oras ng paghahanda, ay aabutin ng hindi bababa sa 3 buwan. Bibigyan ko lang kayo ng 30 minuto. Kayo ang magpasiya kung lalahok kayo o hindi. 30 minuto? Paano kami makakabuo ng bid sa ganoon kabilis? Aayaw na ako sa kompetisyon. Walang sinumang magtatagumpay diyan. Aayaw na rin ako. Miss Su, ikaw? Sasali ako. Ipapakita ko sa lahat na ako mismo ang gumawa ng dokumentong ito. Napakayabang mo talaga. Tingnan lang natin kung ano ang kaya mong isulat mamaya. Kung hindi mo kaya, huwag mong isiping hindi rin kaya ng iba. Huwag mong gamitin ang sarili mong limitasyon para sukatin ang ibang tao. Sino ang sinasabi mong hindi kaya? Subukan mong ulitin yan. Dahil mukhang matapang si Young Master Gu, itira nyo na lang ang lakas na iyan sa mismong kompetisyon. Sige, maglaban tayo. Su Luoxue, humanda ka mamaya. Pumunta na ang lahat sa kani-kanilang puesto. Magsisimula na ang kompetisyon. Hindi dapat manalo si Su Luoxue. Kapag nakuha na naman niya ang unang pwesto, siguradong paparusahan ako ng matindi ni Papa. Iinom lang muna ako ng tubig. Mag-ingat ka. Ang mga yakap ni Sir, bakit pakiramdam ko ay sobrang pamilyar? Miss Su, okay ka lang ba? Huwag ka nang kung ano-anong isipin, Su Luoxue. May asawa ka na. Ayos lang po ako. Salamat po, Sir. Miss Su, wala ka talagang hiya? Nagawa mo pang akitin si boss? Hindi ka na talaga nagbago. Idilat mo ang iyong mga mata at tignan mong mabuti, okay? Muntik mo na akong matapunan kanina. Tinulungan lang ako ni Sir. Siguro ay hindi pa alam ni boss na may asawa ka na, di ba? Bakit? Gusto mong humanap ng mayamang mambibiktima? Para pati ang pulubi mong asawa ay mabuhay mo rin? Ikaw. Young Master Gu, humingi ka muna ng paumanhin kapag nagkamali ka. Imbis na matapos kang magtapo ng kape, ay magkakalat ka pa ng kasinungalingan. Opo, sir. Dahil nagsalita na ang ating boss, pipilitin ko na lang humingi ng tawad. Miss Su, pasensya na? Hindi kasi naging matatag ang kamay ko kanina. Natapon ang kape at nagulat ka yata. Guyan, sinadya mo yon. Isang tasa lang naman ng kape yon. Wala naman itong masamang ginawa sa'yo, di ba? Ikaw, huwag kang masyadong mayabang.
Lagot! Salamat sa iyo. Ang laptop ko. Anong nangyari? Maayos pa ito kanina, tiyak na dahil ito sa kape. Guyan, dahil sa iyo ang lahat ng ito. Paano kung ako nga? Dahil sira na ang laptop, bakit hindi ka na lang sumuko sa kompetisyon? Kakatapos lang isulat ang bidding document, hindi ako kailanman susuko. Kung ganoon, ayusin mo ang laptop mo? Pero mukhang wala ka namang kakayahang gawin iyon. Mukhang ako na ang mananalo sa bid na ito. Guyan, ganito ba talaga ang sistema sa Gu Corporation? Gumagamit kayo ng maduming paraan para makipagkompetensya. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Pero, Sir CEO at mga hurado, mas mabuting tingnan nyo ang aking bidding proposal. Akala mo ba talaga hindi ko nakikita ang ginagawa mo? CEO, anong gagawin mo? CEO, anong balak mo? Mahalaga sa akin ang pagiging patas. Sinuadya mong sirain ang laptop ni Su Luoxue, kaya kailangan mong pagbayaran ito. Tauhan ako ng Gu Group. Kahit na ikaw ang Longchuan Group, hindi ka pwedeng lumagpas sa hangganan. Mamili ka, tanggapin ang parusa, o manalo si Su Luoxue, pumili ka sa dalawa. Kailangan makuha ang kontrata ng Longchuan, sira na ang laptop ni Su Luoxue, kailangan ko lang itong tiisin. Sige. Naglakas loob ka na ganyanin siya? Gamit ang kamay mong nagbuhos ng kape. Kaya dapat lang. Sa lakas ng loob mong saktan ng asawa ko, kulang pa ang pagpaparusa ko sa iyo. Nananakit ka ng mga mahihina at mambastos ng mga kababaihan. Ang parusang ito ay nararapat lang sa iyo. Para lang sa isang hamak na taong iyan? Hindi mo kailangang umabot sa ganitong punto, di ba? Lagi akong ipinagtatanggol ni CEO, pero hindi dapat dahil sa akin ay lumaki pa ang gulo. CEO, hindi po siya karapat-dapat na saktan ninyo. Tinatanggap ko na ang pagkatalo sa bid. Salamat po sa pagtulong ninyo sa akin ngayong araw. Pinaghirapan mong tapusin ang proposal para patunayan ang sarili mo? Bakit ka susuko ng ganoon kadali? Pero hindi na po bumubukas ang computer. Mukhang nasira na po ito kanina. Tila, kami lang sa Gu Corporation ang pinakakwalipikado. Tingnan natin. Dahil hindi naman sira ang computer. Talaga po? Kaya ko itong ayusin? Ayun. Narito pa rin ang nilalaman ng proposal ko. Salamat po, CEO. Walang anuman. Lahat ay tumingin po sa malaking screen. Isang pagkakamali lang pala ang nangyari kanina. Napakataas nga ng kalidad ng proposal ng Miss Su. Hindi lang iyon, mas magaling talaga ito kaysa sa iba. Ipinahahayag ko na ang nanalo sa bid ay Su Luoxue. Ang simpleng bagay na ito hindi mo magawa. Ang pagpapakain ko sa iyo ay mas mabuti pang ipakain ko na lang sa aso. Papa, hindi ko akalain na ang tanyag na CEO ng Longchuan Group ay tutulungan ang babaeng iyon sa Su Luoxue. Kung hindi, dahil sa pag-ayos ng CEO sa laptop niya, sa amin sana napunta ang proyektong ito. Sinasabi ko na ngang tanga ka at wala kang utak. Nagawa mo pang manloko sa harap ng CEO. Asahan mong mapupunta sa Gu Corporation ang bid na iyon. Hinding-hindi mangyayari iyon. Naku naman! Magandang araw po, CEO. Ako po ang ama ng pasaway na lalaking ito. Hindi po naging maayos ang asal ni Guyan kanina. Marami po siyang naging pagkakamali. Sana po ay patawarin niyo siya. Guzen, hindi mo talaga maiisip na ang taong pinupuri mo at nilalapitan mo ngayon ay ang kapatid mong palagi mong minamaliit? Ngayon lang ako nakakita ng isang tao na hihingi ng paumanhin pero kailangan pang ang ama ang lalabas para humarap. Ang anak mo ay talaga namang walang silbi. Opo, tama po kayo. Isa siyang walang silbi. Guyan, halika rito at humingi ka ng tawad ngayon din. Ako kaya itong sinaktan. Sinuportahan ka man ng CEO, siguradong may dahilan siya para doon. Sa nangyaring ito ngayon, ikaw ang may pagkakamali. Itong anak mo, mangmang na at wala pang utak.
hindi niya kayang pamahalaan ang kumpanya. Sa tingin ko sa President Gu, mas mabuti pang humanap ka na lang ng ibang papalit. Ikaw. Tama po ang sinabi nyo, CEO. Madumi po ang sapatos nyo. Ako na po ang maglilinis para sa inyo. Ingat po sa pag-alis, CEO. Umaasa po ako na balang araw ay makipagtulungan kami sa Longchuan. Bihirang makita ang Gutingye at ang kuya na ito na napahiya. Kailangan kong sabihin ang balitang ito sa kanya. Ano ang nangyari? Mukhang may problema. Tama ba ang naririnig ko? Ang ringtone ng boss, bakit kapareho ng kay Gutingye? Hindi niya sinasagot ang tawag. Uuwi na lang ako para sabihin ito sa kanya ng harapan. Muntik na akong mabuking. Hindi ko akalain na si President ng Longchuan ay hindi man lang siya papansinin. Tapos noong oras na iyon ay si Gu Zhen ay sumubasob talaga sa sahig. Mukhang sina Guzen at Guyan. At ang ugali nilang mapagmaliit sa iba ay hinding-hindi na magbabago. Hindi mo lang alam, napakagwapo ni President ng Longchuan ngayong araw. Paano mo nasabi? Noong pinagdudahan ako kanina tungkol sa pinakekeng bidding documents, ay siya ang nanindigan para ipagtanggol ako. Siya rin ang tumulong sa akin na ayusin ang laptop ko at nabawi ang mga dokumento, kung hindi ay hindi sana ako mananalo sa bid. Para sa akin, isa talaga siyang bayani. Hindi ko akalain na ganito pala kataas ang tingin mo sa kanya sa mga mata ni Luok Su eh. Baka naman ang gusto mong lalaki ay ang katulad ni President ng Longchuan? Ang isang lalaking tulad niya, sinong hindi magkakagusto sa kanya? Siya na talaga ang pangarap ng bilyong-bilyong kababaihan sa Longchuan. Hay, alam ko na. Ang isang katulad kong tagaluto lang sa bahay, ay iiwan mo rin balang araw. Napakalaki ng sakripisyo ni Gutingye para sa pamilyang ito. Paano ko siya magagawang saktan? Siyempre hindi. Bakit ko gagawin iyon? Mananatili kang asawa ko habang buhay. Talaga? Sinabi ko na sa iyo, nang pinakasalan kita, pananagutan kita. Dali, sagutin mo na ang telepono. Hello? CEO, may balita na tungkol sa nangyari noon. Mahal, magpapalit lang ako ng damit, may lalakarin lang ako saglit. Sige, sige. CEO, may mga bagong impormasyon na tungkol sa nakaraan. Sabihin mo na. Inimbestigahan ko ang mga medical record ng ospital noon at nalaman kong bago nawala ang matandang madam ay tinurukan siya ng ibang gamot. Dati ko pa pinaghihinalaan na ang aking ina ay hindi namatay ng dahil sa natural na dahilan. Tama po kayo. Dapat sana ay nailigtas pa ang matandang madam. Pero dahil nga po sa tinurok sa kanyang ibang gamot, kaya lalong lumubha ang kalagayan niya hanggang sa mawala na siya. Sino ang may gawa nito? Ang inyo pong kapatid, si Gu Zhen. Matagal ko na siyang pinaghihinalaan, pero wala lang akong mahanap na ebidensya. Sa totoo lang, noong nilason po kayo noon, baka na rin po iyon ni Gu Zhen at Guya na mag-ama. Ginawa nila iyon para isabit ang matandang madam, galitin ang matanda, at para mawalan kayo ng karapatan sa mana. Sayang lang sila. Dahil nakabalik na ako, at kukunin ko ang lahat ng sa akin. Kaya lang po, hindi pa rin mahanap ang singsing na iyon. Ang singsing na iyon, dapat ay nasa babaeng nakasama ko noong gabing iyon. Nalaman mo na ba kung sino ang babaeng iyon? Paumanhin po, CEO, kasalukuyan ko pa rin inaalam. Bilisan mo! Kailangan kong mabawi agad ang mga gamit na pagmamayari ng aking ina. Opo. CEO, kailangan na ba nating itawag ito sa mga pulis para ipakulong ang mag-amang sina Gu Corporation? Masyado silang madadalian kung ipapakulong lang natin sila. Gusto ko silang makitang mawala sa kanila ang Gu Corporation para makapaghiganti ako para sa aking ina. CEO, ano na po ang susunod nating gagawin? Uy, Special Assistant Lee. May inaasikasong kliyente ba kayo sa club? Hindi naman sa ganoon. Trabaho po ito na utos ng CEO. Pinapunta niya ako rito para humanap ng bagong proyekto at kumpanyang pwedeng makasama. Dahil si Special Assistant Lee na ang pinakilos, siguradong malaking proyekto ito. Dapat kong makuha ang pagkakataong ito para mapabilib ko si Papa. Special Assistant Lee, anong klase po kayang proyekto yan? May pagkakataon po ba ang Gu Corporation na sumali? Tungkol dyan. Nasabihin ko sa iyo ang totoo. Bagong sektor ito ng Longchuan Group at aabot sa 500% ang kikitain dito. 500%? Eksakto. Ito na ang magiging pangunahing proyekto ng Longchuan Group sa mga susunod na taon.
Special Assistant Lee. Pakiusap po. Isali nyo naman ang Gu Corporation sa proyektong yan. Kilalang kumpanya rin naman ang Gu Corporation, kaya hindi ko kayo makakalimutan. Ha ha ha. Special Assistant Lee, ang sinabi mong yan, ituturing ko na pumapayag ka na. Bumalik ka na muna, Young Master Gu, at maghintay ng balita. Ingat po kayo. Dahil sa galing ng Gu Corporation, siguradong ang Longchuan Group ay pipiliin kaming makatuwang. Sulu Oksue, ayaw mo kasi akong pakasalan? Ngayon ay panunuorin kitang magsisisi sa desisyon mo. Tingye? Guyan, anong ginagawa mo rito sa kalagitnaan ng gabi? Sulu Oksue, yayaman na ako, ha ha ha. Nakaasa na ako sa tulong ng Longchuan Group at malapit na akong maging matagumpay. Ngayong magdidiborsyo ka na, ay may panahon pa, baka ikonsidera ko pang gawin kang babae ko. Kung may sakit ka, magpunta ka sa ospital. Ang lalim na ng gabi pero nanggugulo ka pa. Wala kang utang na loob na babae ka? Ngayon ay pasasundin kita sa gusto ko? Sa pagtatangka mo sa babae ko, lagot ka? Mommy, ayos ka lang po ba? Ayos lang ang mommy. Sinaktan mo ako? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Alam mo ba kung sino ako? Malalaman mo rin kung sino ako ngayon din. Wife, medyo magulo ang eksena rito, huwag mong hayaang makakita ang bata. Hindi ka talaga nagbabago. At nangahas ka pang pumunta sa bahay ko para bastusin ang asawa ko sa asal mong iyan. Paniguradong ang kumpanyang Gu ay masisira lang sa kamay ninyong mag-ama. Gu Tingye, nagawa mo akong saktan? Pamangkin mo kaya ako? Alam mo palang pamangkin kita, bakit hindi mo ako tawaging tito? Sa oras na malaman ko uli na ginugulo mo ang pamilya ko, sa bawat pagkikita natin ay parurusahan kita. Hindi ba mapapahamak si Tingye? Mommy, huwag kang mag-alala. Superhero si Daddy. Tiyak na mapapalayas niya ang masamang tao. Hindi, kailangang pumunta ako roon at tingnan. Husband, napakagaling mo. Daddy, ang galing niyo po. Pero, paano natin ito aayusin? Hindi naman pwedeng manatili lang siya rito. Ipon nyo sa basurahan. Ang isang basura ay dapat lang ilagay sa basurahan. Magandang ideya. Daddy, Mommy, tutulungan ko po kayo. Sige. Daddy, Mommy, uwi na po tayo. Tara. Ang baho naman, ang baho talaga. Ang baho. Ang baho. Bakit may natutulog sa tambak ng basura? Naku po, bilisan mo, kunan kunan mo ng... Baka nakatakas yan sa ospital para sa mga may sakit sa isip. Oo nga, tama ka. Bilisan mo, kumuha ka ng litrato, tapos i-post natin sa social media para magtanong. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Umalis kayo. Umalis kayo. Isa lang. Tara na. Huwag niyo nang tingnan. Tara na. Guyan, kahit hindi kayo nawi sa kasalan ni Luoksue, ngunit sa puso ko, ikaw ang itinuturing kong tunay na manugang. May piging ang pamilyang Su ngayong gabi. Gusto kitang imbitahan, hindi ko lang alam kung libre ka. May lakas ng loob si Gu Tingye, nasaktan ako, hindi ko hahayaan na matapos ito ng ganoon lang, ipapahiya ko siya sa piging at gagawin kong mas miserable pa ang kalagayan niya ng 10,000 beses kaysa sa tinapon sa basurahan. Huwag kayong mag-alala, Uncle. Darating ako sa itinakdang oras. Ipinapaubaya na po namin ang proyektong ito kay President Lee. Masarap ang pagkain. Pagpasensyahan niyo na po. Hindi ba't ito ang pulubing asawa ni Su Luokshe? Wala talagang kwenta. Isang malaking lalaki, pero maghapon lang sa bahay nag-aalaga ng bata at nagtatrabaho bilang house husband. Hindi ba't sinabi ko sa iyong bumalik ka ng mag-isa? Bakit may dala ka pang 2 pampagulo? Papa, si Tingye ang asawa ko at si Chen naman ang anak ko. Paano ko naman sila matitiis na iwan at mag-isang pumunta sa handaan? Tama na yan. Dahil may mahalagang panauhin tayo ngayon. Hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Halika rito at bumati ka sa kanila. Guyan? Hay nako! Young Master Gu! Pumunta siya dito para makisama dahil sa mukha mo. Para lang makadalo sa hapunan ng pamilya natin. Bakit hindi ka pa magpasalamat sa kanya? Pa, kasal na po ako at may asawa na ako ngayon.
Bakit mo pa inimbitahan si Guyan? Anong balak mong gawin? Sulu Oxwe, alam mo bang napakaraming gusto mag-imbita kay Young Master Gu, pero hindi nila magawa. Tama. Kung hindi ka lang naging bulag noon at pinilit na makipagrelasyon sa isang pulubi, matagal na sanang ang ating pamilyang Su at ang pamilya ni Boss Gu ay magkamag-anak sa kasal. Si Gu Tingye ay legal kong asawa. Hindi siya pulubi gaya ng sinasabi nyo. Kung gusto nyo po si Guyan, bakit hindi na lang kayo ang magpakasal sa kanya? Ano? Ikaw na bata ka. Paano mo nagagawang sumagot ng ganyan sa nakatatanda sa'yo? Maaga na wala ang nanay mo. At ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo, di ba? Tingnan mo naman yung walang silbing asawa mo. Walang pera at walang kapangyarihan. Ang katayuan niya sa inyong pamilyang Gu ay mas mababa pa sa aso. Hindi hamak na mas mataas si Young Master Gu na mukhang kagalang-galang at talagang kahanga-hanga. Sa totoo lang, palagi pa rin akong nag-aalala para kay Luoxue, ngunit hindi ko inaasahan na sina tito at tita ay bilib din pala sa akin. Naku po. Iyon din pala ang nasa isip ni Young Master Gu. Sa tingin ko, mas mabuti pang makipaghiwalay ka na agad sa Gu Tingye na yan at ayusin muli ang pagsasama ninyo ni Young Master Gu. Para maibalik ang nakaraan nyo, dapat lang. Suluksu, narinig mo ba yun? Bilis! Pag-alayan mo ng alak si Young Master Gu. Bihira itong pagkakataon na ito na maayos ang lahat para sa inyong dalawa. Tama po, haha. Young Master Gu. Ayoko pong mag-alay. Ito ang nakuha ko mula sa auction na purple clay teapot na nagkakahalaga ng $100,000,000. Handog ko para kay Tito. Ha? Naku, $100,000,000, Diyos ko. Hindi ko akalaing napakayaman ni Young Master Gu. Sulu Oxwe. Ano pa ba ang pinapakipot mo? Sa ayaw mo man o sa gusto, ialay mo ang alak na ito. Inumin mo ito. Ayoko nga sabi. Anong balak mong gawin sa akin? Kunin mo ito. Hindi ako magbibigay-pugay. Bitawan mo ako. Napakagaling mong lalaki ka. Dito sa pamilyang Su. Sa tingin mo ba ay may karapatan kang magsalita rito? Ikaw, isama mo agad si Su Chen at lumayas na kayo. Huwag kayong humarang sa paningin ko. Hindi ko akalain na isang purple clay teapot lang ay sapat na para makuha ang loob ng pamilyang Su. Nagkataon naman na ang dala kong regalo sa pagkakataong ito ay isang purple clay teapot din. Ay... Teka, magkapareho ang dalawang tipot na ito. Paano nangyari ito? Ibig sabihin lang yan, mayroong isa na peke. Ang tipot na ito ay gawa mismo ng hari ng tipot na si Master Zheng Gu Tingye. Nagdala ka ng gamit na galing sa murang tindahan para ibigay kay Tito. Ano bang ibig mong sabihin? Hahaha, isa kang pulubi. Alam mo ba yun? Saan ka kukuha ng pambili ng tunay na purple clay teapot? Sa tingin ko ang basurang tipot na ito ay siguradong peke. Sa ganitong kaimportanteng okasyon ng pamilya, naglakas loob ka pang magdala ng peking tipot para manloko. Napakalaswa mo talaga. Lumayas ka na rito. Tunay ang sa akin, ang kanyang peke. Napakakatawa naman. Ano ba ang hindi kayang bilhin ni Young Master Gu para mangailangan siyang manloko gamit ang peke? Siguradong natatakot siya na iwanan ni Sulu Oksue, kaya nagdala siya ng peke para manlinlang. Hindi niya akalain na ang tunay ay nasa kamay na ni Young Master Gu. Kumpol talaga kayo ng mga hangal na walang alam sa dekalidad na gamit. Hoy! Pakinggan mo ako! Bukod sa pagdadala ng peking tipot, nagawa mo pang mga insulto ng ibang tao. Ikaw, lumayas ka rito. Alice? Tunay ang tipot ng daddy ko. Hinding-hindi nagsisinungaling ang daddy ko. Hoy, bata ka, wala kang karapatang sumabat dito. Hinding-hindi ko hahayaang apihin niyo ang pamilya ko. Para malaman kung alin ang tunay o peke, paharapin dito si Master Zheng para malaman na ang katotohanan. Nananaginip ka ba kalokohan ng yan? gising? Una, gumamit ka ng peking tsarera para manlinlang, at ngayon naman, idadamay mo si Master Zheng. Kayong dalawa ni Sulu Oksue. Ang utak ng asawa mo ay mukhang sira na talaga. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Master Zheng ay nagsisilbi lang sa mga pinakamayayaman sa mundo? 2 taon na ang nakakalipas simula nang si Master Zheng ay pumirma ng kontrata sa Longchuan Group. Ngayon, nagsisilbi lang siya sa presidente ng Longchuan Group. Kaya ko siyang imbitahin. Ikaw lang? Haha, mapapapunta mo siya rito? Luluhod ako para humingi ng tawad sa iyo. Tandaan mo nang mabuti ang sinasabi mo at huwag kang magsisisi mamaya. Kapag hindi mo siya napapunta, makikipaghiwalay ka agad kay Sulu Oksue. Hindi maaari. Huwag kang gumawa ng kahit anong padalos-dalos Gu Tingye. Paano naman natin mapapapunta rito si Master Zheng? Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Usapang lalaki ito, huwag kang makialam. Sulu Oksue, mabuti pang umuwi ka na agad, ayusin mo na ang gamit mo, at sumama ka na sa akin. Mas mabuting pag-isipan mo na kung paano ka luluhod mamaya para humingi ng tawad. Haha. Sa loob ng 1 minuto, paparatingin ko si Master Zheng sa pamilyang Su. 1 minuto? Sa loob ng 1 minuto,
Kulang pa iyan kahit para sumakay ng rocket. Mayroon na lang 30 segundo. Titingnan ko kung paano mo tatapusin ito. 20, 19, 18, Gutingye, darating ba talaga si Master Zheng? Darating siya. 5, 4, 3, 2, 1. Diyos ko, narito na si Master Zheng. Anong? Si Master Zheng nga iyan. Diyos ko, nandito si Master Zheng. Ha ha ha! Master Zheng, bakit po kayo napunta rito? May nag-imbita sa akin, kaya syempre, pumunta ako. Aha! Totoo ba na si Gutingye ang nag-imbita sa inyo? Sino ba talaga ang taong ito? Master Zheng, pakicheck po itong 2 pitsel. Kung maaari ay tignan nyo kung alin dito ang tunay. Parehong-pareho nga ang gawa. Wala akong makitang anumang pinagkaiba. Gumastos ako ng ilang libong dolyar para sa mataas na kalidad na panggagaya, kaya natural lang na walang makitang pagkakaiba. Gayunpaman, ang bawat pitsel na ginagawa ko, kapag napuno ng tubig, ay magpapakita ng isang plum blossom sa ilalim nito. Ito ay para mapigilan ang sinumang sumubok na gayahin ang mga gawa ko. Magdala kayo rito ng tubig! Gagawin kong kahiya-hiya si Gutingye at sisirain ang kanyang reputasyon ngayon. Para mula ngayon, hindi na siya muling makakatapak sa pamilyang Su kailanman. Heto po, sige po, ha, ha, ha. ha, ha. Sandali, ano ang nangyayari sa kanya? Oh yes! Nanalo si Daddy! Nasaan na si Guyan? Gusto mo akong lumuhod at humingi ng tawad? Manigas ka. Managinip ka na lang. Master Zheng, sigurado po ba kayo ang gumawa ng pitsel na ito? Imposible naman na hindi ko makilala ang mga bagay na sarili kong gawa. Pero ang pagkakaalam ko, ang pitsel na ito ay palaging nasa koleksyon ng CEO ng Longchuan. Paano itong napunta rito ngayon? Gutingye, ano ang ibig sabihin nito? Bakit ka nagkaroon ng pitsel na nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar? Gutingye, anong nangyayari sa iyo? Paano ka nagkaroon ng tsaan na nagkakahalaga ng 100 milyong dolyar? Asawa ko, huwag kang magalit. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya pag uwi natin. Tay, kung kukunin niyo ang tsaan na iyan, balang araw. Wag niyo na akong pilitin na makipagdiborsyo kay Gutingye. Ang tsaan na ito, marahil ay nakuha lang ng pulubing ito dahil sa swerte. Hindi na masama ang 100 milyong dolyar. Sige, hindi ko na kayo pakikialaman mula ngayon. Gutingye, mabuti pang magsabi ka sa akin ng totoo. Asawa ko, sa totoo lang, peke ang tsaan na iyon. Peke, Tama, ang tsaan na iyon ay binili ko lang sa tabi ng kalsada sa halagang 20 dolyar. at nagawa mo pang papuntahin dito si Master Zheng? Hindi ka ba natatakot na mabuko ka? Ang mga tsaan ni Master Zheng ay kinuha na lahat ng president ng Longchuan, kaunti na lang ang napupunta sa subasta. Kahit meron man, hindi gagastos si Guyan ng 100 milyong dolyar para bilhin iyon. Kaya malaki ang posibilidad na parehong peke ang mga tsaan na iyon. Kung ganoon, bakit narito si Master Zheng? Palaging sinusugpo ni Master Zheng ang mga peke. Kapag may gumamit ng kanyang gawa o nagpanggap na gawa niya iyon, pupunta siya kahit gaano pa kalayo para protektahan ang kanyang reputasyon. Ganoon pala iyon. Pero si Master Zheng ay isang tao na seryoso sa orihinal niyang mga gawa. Kung itinuring niya ang isang hamak na peke bilang sariling obra, hindi ba nakakahiya iyon para sa kanya? Huwag kang mag-alala. Hanggat naniniwala siyang totoo iyon, hindi siya masasaktan. Dapat na nating tapusin si Gutingye. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ako mapapahiya ng ganito sa piging ng pamilyang Su. Yan lang ang kaya niya. Habang hawak pa natin ang Gu Corporation, hinding-hindi siya makakaangat. Kailangan nating palakasin at palakihin ang Gu Corporation. Pagdating ng oras, siguradong magagalit ng husto ang walang kwentang si Gutingye. Tama ka.
Bukas ay bibisitahin natin si Special Assistant Lee para masigurong makuha ang proyektong pakikipagtulungan sa Longchuan Group. Special Assistant Lee, para sa inyo po ito. President Gu, sa totoo lang, kung hindi dahil sa laking regalo mo, ang kontratang ito ay hindi mapupunta sa kamay mo. Naiintindihan ko po, ang dami pong gustong sumipsip kay Special Assistant Lee. Nagpapasalamat po ako kay Special Assistant Lee sa pagbibigay ng pagkakataon sa GU Corporation. Hahaha. Mukhang seryoso talaga si President Gu na mag-invest. Dahil diyan, may magandang balita na rin ako para kay CEO. Sir Special Assistant Lee, ang proyektong ito po, kailan po namin makikita ang balik ng puhunan? Sa oras na magkabisa ang kontrata at dumating na ang pera, agad ninyong makikita ang inyong kikitain. Base sa kontratang ito, habang mas malaki ang invest, mas malaki ang kita. Hehe. Sa teorya, ganoon nga. Tutal, ang mga kumpanyang nakikipagtulungan sa Longchuan Group ay siguradong kikita. Iyan nga ang narinig ko. Kaya naman, ganito kalaki ang tiwala ko sa Longchuan Group. Nagdesisyon na ako mula sa orihinal na plano. Dadagdagan ko pa ito ng 50% para mas lumakas pa ang GU Corporation. Pa, kakailanganin na nating gamitin ang pera ng kumpanya kapag nagdagdag pa tayo. Ano ang dapat ikatakot? Dapat matapang ka kung gusto mong magtagumpay. Haha, sige. Bilis ng lobby yan, President Gu. Huwag kang mag-alala, sinisiguro ko sa inyong sigurado ang kita ninyo. Masayang pakikipagtulungan. Masayang pakikipagtulungan. Huwag na po kayong lumabas, assistant. Ingat kayo sa pag-uwi. Sige po. CEO. CEO, ikaw talaga ang magaling. Nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo, ay nailatag mo na ang malawak na lambat. Nasa loob na ang isda. Panahon na para hilaing paitaas ang lambat. Bakit nyo bigla kaming pinatawag ng anak ko para sa isang board meeting? Anong nangyari? May nag-report na ginamit mo raw ang pera ng kumpanya dahilan para maubos ang pondo natin at hindi na umusad ang lahat ng mga proyekto. President Gu, hindi iyan sarili mong pera. Ang pera ng GU Corporation ay may parte ang bawat board member. Solusyonan mo ang kakulangang iyan ngayon din at hindi na namin ito palalakihin. Kung hindi, magkikita tayo sa korte. Hala, may ebidensya ba kayo? Napakaraming ginagawa namin ng tatay ko. Ebidensya? Ito ang ebidensya. Tay, may nagsulat ng ulat laban sa atin. Dahil nalaman nyo na rin lang, sasabihin ko na ang totoo. Ang pera ay ginamit sa proyekto na kasama ang Longchuan Group. Kapag kumita na iyon, lahat kayo ay magkakaroon ng komisyon. Napakalaki ng halagang iyan. Sigurado ba kayong kikita iyan? Kapag nakipagtulungan sa Longchuan Group, walang nalulugi roon. Para sigurado, pumunta rito ang mga tao mula sa Longchuan para magtestigo. Gu yan, tawagan mo si Special Assistant Lee. Tay, hindi sinasagot ni Special Assistant Lee ang tawag. Hindi masagot ang telepono. Ibig sabihin ay may kalokohang nangyayari. 10 bilyong dolyar ang nawala. Tapos na ang kumpanya natin. Tawagan niyo si Sulu Okswe. Nagtatrabaho rin siya sa Longchuan. Tiyak na alam niya. Hello, Sulu Okshe. Ito si Guyan. Huwag mo munang ibaba. Alam mo ba kung ang Longchuan at GU Group ay may proyektong ang kita ay hihigit sa 500%? Guyan, nasisiraan ka na ba ng bait dahil sa pera? Walang ganoong proyekto ang Longchuan. Bakit mo iyan tinatanong? May nangyari ba sa GU Corporation? Kailangan kong tingnan ito para kay Gu Tingye. Guzen, kapag hindi ka nagbigay ng paliwanag ngayong araw, pasisiguraduhin ko na kayong mag-ama ay gagalos ng malubha. Paalis dito. Tay.
Lolo, narito na po kayo. Lolo, hindi niyo po maaaring dahil lang sa si Guzen ay inyong anak, ay pagtakpan na ang kaniyang kasalanan. Maliwanag na inilipat niya ang pera sa ibang bansa dahil pakiramdam niya ngayong bumalik na ang tunay niyang anak na si Gutingge ay mawawalan na siya ng karapatan sa mana kaya binalak niyang tangayin ang pera at tumakas. Hindi ganoon kahina ang tatay ko. Ang lahat ng perang iyon ay ganap na ipinuhunan sa proyekto ng Longchuan Group. Sa harap mismo ni Lolo, ay huwag ka nang sinungaling. Maraming beses na kaming tumawag, pero itong Longchuan Group na ito ay hindi ka man lang pinansin. Gujen, dahil sa ilegal mong paggamit ng pondo ng kumpanya, naging sanhi ito ng pagkalugi ng mga shareholder. Mula ngayon ay suspendido ka na. Ang posisyon ng presidente sa GU Corporation ay ipapasa na kay Tingye. Pa, palaging nagpapakasaya at nagwawaldas lang ng pera si Gutingge. Wala siyang kahit na anong kakayahang magpatakbo ng kumpanya. Tama po si Lolo. Hindi naman natin maaaring pabayaang masira ang GU Corporation sa kaniyang mga kamay, di ba? May punto siya. Sa tingin ko, ang posisyon ng presidente ay dapat nating ibigay sa ibang tao. Si Guyan ay personal ko ring sinanay. Hayaan na lang natin na si Guyan muna ang pansamantalang mamahala sa kumpanya. Ay tama, walang karanasan si Uncle. Ako na lang ang dapat doon. Sino ang nagsabing wala akong karanasan? President. Ito. Lee? Special Assistant Lee? Tinawag mong President si Gu Tingye? Tama. Ang ating president ang siyang nagpapatakbo ng buong Longchuan Group. Siya ang may hawak ng ekonomiya sa buong silangang panig ng mundo. Ikaw si president ng Longchuan? Siguradong ikaw ang nag-utos kay Special Assistant Lee na lukuhin kami, hindi ba? Gutingye, napakasama mong tao. Kung hindi ka sana naghahaman, bakit ka naman maloloko? Guzen, ibalik mo ang pera. Ang GU Corporation ay malapit ng masira sa mga kamay mo. Bakit mo kasi kinalaban si Gutingye? Dahil sa away ninyong magkapatid ay pati kami nadamay na. Kung ako ang mamamahala sa GU Corporation, maaari kong ipawalang bisa ang kontrata sa Longchuan para ang mga nawalang pera ng bawat miyembro ng lupon ay mabalik sa kanilang mga bulsa. Gutingye, totoo ba ang sinasabi mo? Siyempre. Para sa pamumuno ni President ng Longchuan at para sa kapakanan ng GU Corporation. Hindi ba't napakadali lang yan? Kaya ipinauubayan na namin iyan sa CEO. Hindi po pwede to pa. Dahil may Longchuan na ang Gutingye. Bakit kailangan nyo pang kuhanin sa akin ang lahat? Para lang ibigay ang GU Corporation sa kanya. Totoo yan. Hindi ito patas sa akin at sa papa ko. Patas? Noong pinahirapan nyo ang mama ko hanggang sa mawala siya, nag-isip ba kayo kung naging patas kayo sa akin? Ano? Ang sakit ng mama ko noon ay hindi ganoon kalubha para mawala siya agad. Si Guzen ang may gawa, binigyan niya ang mama ng mga pinagbabawal na gamot. Ito ang naging dahilan kung bakit wala na siya ngayon. Ito ang kanyang account at ang listahan ng mga binili niyang gamot. Ibig sabihin, noon, hindi lang dahil sa sakit kaya wala na ang asawa ko, dahil pala ito sa pakanan nitong anak na ampon? Pa, hindi po ganyan ang nangyari. Si Gutingye, naninira lang po siya. Gagawin niya ang lahat, makuha lang ang GU Corporation. Gagawin niya ang kahit anong masamang paraan. Kung paninira man ito o hindi, makikita ang lahat sa mga record ng paggamot sa ospital. Kahit na binura mo pa ang digital files ng mga records sa computer, buti na lang at may tinagong sulat kamay na backup ang nurse. Matandang Presidente Gu. Makikita niyo po rito ang totoo. Suwail kang anak, itinuring kitang parang sariling dugot laman. Ito pa ang isasagot mo sa akin? Walang hiya ka. Wag po. Paalisin sila. Ayaw ko na silang makita kahit kailan. Lolo, wala po akong kasalanan. Inosente po ako. Ang usaping ito at ang Guyan ay may kinalaman din sa isa't isa. Nandyan na ang mga otoridad at naghihintay. Sabay-sabay na natin itong paimbestigahan. Hindi po, Lolo. Makinig po kayo sa paliwanag ko. Inosente po ako, hindi ako kasali sa gulong ito. Bitawan niyo ako. Anong gagawin niyo? Sandali, huwag po. Teka lang. Huwag. Talagang marunong magbalanse ng trabaho at pamilya si President ng Longchuan. Napakalawak ng kanyang pangunawa, may pag-asa na ang GU Corporation natin. Sa pagkakaroon ng mahusay na tao na mamumuno sa GU Corporation, isang malaking karangalan ito para sa GU Corporation. Siya ba si President ng Longchuan? Ikaw si President ng Longchuan, di ba? Lagot na. Nabuking na si boss. Anak, tungkol sa pagsisinungaling sa asawa, dapat mo iyong ipaliwanag ng maayos. Galingan mo. Mahal,
Bakit ka nandito? Kung hindi ako pumunta rito, hindi ko sana makikita ang ganitong palabas mo. Kasi, Gutingye, magaling ka palang magtago, pati ako naloko mo. mahal, hayaan mong magpaliwanag ako. Ayaw kitang pakinggan. Sandali lang, mahal. Mahal, hindi iyon. Mahal. Mahal. Napilitan lang akong gawin ito. 5 taon na ang nakakalipas ng mapagbintangan ako at bigla namang wala na ang nanay ko. Para malaman ang tunay na nangyari, kaya kailangan kong magkunwaring mahirap. Eh bakit hindi ka na nagkukunwari ngayon? Hindi naman sa ganoon. Nahuli mo lang kasi ako. Oo nga, kung hindi pa ako ang nakatuklas, siguradong magpapatuloy ka pa sa pagpapanggap mo. Napakang uto ko, palagi akong nag-aalala sa iyo, at araw-araw pa akong nagtatrabaho para buhayin ka. Pasensya na. Ako, ibibigay ko na ang sahod ko. Hindi mo na kailangang maghirap pa. Ha? Akala mo ba pera ang problema? Sa maliit kong mundo, mukhang wala nang lugar para sa isang taong tulad mo. Mula ngayon, humanap ka na ng sarili mong matitirhan. Ayaw kong umalis. Kung nasaan ka, doon din ako. Hemp, ang tungkol sa pagpapanggap mo, sino pa ang nakakaalam nito? Alam ni Special Assistant Lee. Alam pala niya, pero ako ang hindi nakakaalam. E di sana sa kanya ka na lang nagpakasal. Mahal. Mahal po. Daddy, pinagalit mo po ba si Mami? Oo. Opo. Bigyan mo po ng maraming regalo si Mami. Gustong-gusto po ng mga babae ang nakakatanggap ng regalo. Sa ganoong paraan, mapapatawad ka po sigurado ni Mami. Salamat anak. Salamat sa pagbibigay ng payo kay Daddy. Tatabihan ka ni Daddy sa pagtulog ngayong gabi. Paumanhin po. Sino po rito si Su Lu Okshu? Miss Su? Ako yon. Bakit? Diyos ko, isa itong rare collector's item mula sa Hermes. 2 lang nito sa buong mundo, at ang isa doon ay nasa reyna ng Europa. Ang kuwintas na yan, nakita ko na yan sa balita. Mayroon itong 10 carats mula sa isang diamante sa Africa na binili sa subasta ng 20 bilyong dolyar. Pati na rin ang Ferrari supercar na ito, ang disenyo nito, nag-iisa lang sa buong mundo. Miss Su? Ito ay regalong pambawi na espesyal na ipinagawa ng asawa mo para sa iyo. Ang swerte naman ni Luo Oksue. Mahal na mahal talaga siya ng asawa niya. Ayoko niyan. Ibalik niyo iyan sa kung sino man ang bumili. Grabe. Pero, ang swerte ng iba habang ang iba ay walang-wala. Sige na, ibigay mo na lang sa akin. Madam, huwag niyo naman po sanang pahirapan kaming mga nagtatrabaho lang. Pakipirmahan na lang po itong papeles. Sige na nga. Wow. Wife, sorry na. Patawarin mo na ako. Dahil lang dito, aakalain mong mawawala na ang galit ko. Gutingye, minamaliit mo yata ako. Lahat ng mga ito ay puyat kong ini-reserve para kay boss. Bakit basta-basta na lang itatapon? Kahit habang buhay pa akong magtrabaho, hindi ako makakabili ng kahit isa rito. Kung ayaw mo, sa akin na lang. Madam. Katulong ng presidente. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Magandang araw po, madam. Madam, ako po ay isa lamang katulong na walang pera at walang kapangyarihan. Pakiusap po, huwag niyo po akong sisibakin. Paano ko naman gagawin iyon? Ako ay isang estranghero lang dito, habang ikaw ang talagang pinagkakatiwalaan. Hindi po. Ano lang ba ang halaga ko? Hi. Nga pala, madam. Ano po ba ang talagang ikinagagalit nyo? Asawa niya ako, kaya inaasahan ko na sa pagitan naming dalawa ay magiging matapat kami sa isa't isa. Ngunit ayaw po ng presidente na masaktan kayo. Binigyan niyo po siya ng isang masayang tahanan. Ayaw niyang ang mga madidilim na bagay na ito ay sumira sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Talaga bang ganoon ang iniisip niya? Opo, totoo po. Ang presidente ay kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Walang nangangahas na lumapit sa kanya. Pero nang makasama kayo, naging malumanay na siya. Madam, hindi niyo po dapat pinagdududahan ang pagmamahal ng presidente sa inyo. Sa totoo lang po noon, ang pagbili niyo ng mansyon sa halagang 79,000, kasama ng pulong sa bidding, at ang pagliligtas sa inyong reputasyon, ay dahil sa presidente na palihim na nagbabantay sa inyo. Oo nga, lagi siyang sumisipot sa tamang oras. Kailangan kong umuwi muna. Walang problema po, tuloy pa rin ang inyong sahod. Teka madam, itong mga gamit na ito. Sa iyo na yan. Salamat po madam. Hi. Hindi talaga uubra ang bahay na ito nang wala ako. Mukhang, kailangan kong gumawa ng drama at magpaawa para mapatawad ako ni Luo Oksue.
Anong nangyari sa iyo? Ako. Balak ko sana ipagluto ka ng pagkain. Hindi ko akalain. Wala talaga akong silbi. Patawarin mo ako. Isa kang makapangyarihang CEO ng Longchuan. Normal lang na hindi ka marunong magluto. Ang bahay na ito, ipinautos mo ba kay Special Assistant Lee na ibenta sa akin sa halagang $79,000 dolyar? Nalaman mo na pala. Ang pagka-promote ko bilang director, dahil din ba sa iyo? Aaminin ko ang tungkol sa bahay, pero ang tungkol sa trabaho dahil iyon sa sarili mong kakayahan. Kahit na ano paman. Salamat dahil sa likod ng lahat, palihim mo akong pinoprotektahan. Kung ganoon, galit ka pa rin ba sa akin? Titingnan natin sa performance mo. Ipapakita ko sa iyo ngayon din. Hoy, may sugat pa ang kamay mo. Wala ito, matagal nang hindi masakit. Ngayon, bati na ba tayo? Sa tingin mo? Daddy, Mami, binibigyan niyo ba si Chen Chen? Ng bunsong kapatid na babae? Mami, iligtas niyo po ako. Angga ka, bakit ko naririnig dito ang boses ni Chen Chen? Chen Chen, ikaw ba yan? Mami, tulungan niyo po ako. Chen Chen, huwag kang matakot. Ililigtas ka ni Mami. Chen Chen. Chen Chen, Chen Chen. Mami, okay lang po ako. Salamat naman kung ganoon. Huwag kang matakot, Chen Chen. Narito lang si Mami. Suluok Sue? Imbis na mag-alala ka sa batang iyan, dapat mas mag-alala ka sa sarili mo. Guyan, kriminal itong ginagawa nyo. Tama ka, binihag nga namin kayo. Kung may galit kayo, sa akin nyo ibuhos. Bakit kailangang madamay pa si Chen Chen? Dahil plano na naming maging kriminal buong pamilya, ay kailangang magkakasama na. Hindi ko akalaing ganoon kakadaling malinlang. Ilang recordings lang, at kusa ka nang pumasok sa bitag. Pinapayuhan kitang tumigil na habang maaga. Kapag nalaman ito ni Gutingye, pagbabayarin niya kayong lahat. Dahil mismo sa kanya, kaya ko kayo kinuha ng sapilitan. Si Gutingye, ang taong yon. Hindi ba't mahal na mahal ka niya? Kung gayon, kukunin ko sa kanya ang pinaka-importante sa buhay niya nang habang buhay siyang magdusa. Tigil. Pakawalan mo si Chen Chen, at ako na lang ang parusahan nyo. Mami, wag po. Makinig ka, Chen Chen. Kailangan mong mabuhay. Huwag niyo akong lokohin dito. Guyan, kumilos ka na. Sandali lang, ibibigay ko ang lahat ng pera ko sa inyo, at ako ang aako sa inyong mga krimen. Basta't pakawalan nyo lang si Chen Chen, kahit ano po ay gagawin ko. Mukhang napakahalaga pala sa iyo ng batang ito? Noon ay dahil lang sa isang salita ng batang ito, ay nagpakasal ka muli kay Gutingye. Si Gutingye, kapag nakita silang dalawa, ay mababawasan lang ang kanyang pait. At ayaw kong mangyari iyon. Hindi ko siya hahayaang maging masaya. Bata lang po siya, at hindi naman siya tunay na anak ni Gutingye. Walang kasalanan si Chen Chen. Anong paki ko kung hindi niya anak? Basta't mahalaga siya kay Gutingye, kailangan siyang mawala. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kahit ako na lang ang tapusin nyo, huwag nyo lang sasaktan si Chen Chen. Para sa kapakanan ng isang ina, pakiusap, pakawalan nyo na si Chen Chen. Galit na galit ako sa inyong mga may ina. Dahil nagmamadali kang mauna, pagbibigyan kita. Ang sasama niyo, parating na ang daddy ko para iligtas kami at ipakukulong niya kayong lahat. Sa oras na ito, nasa eroplano pa ang daddy mo. Gusto mo kaming iligtas niya? Managinip ka ng gising. Tigil! Huwag kang lalapit. Subukan mong humakbang pa at tatapusin ko siya. Sige, hindi ako lalapit. Huwag kang mabigla. Daddy, iligtas mo po ako. Luok Shue, paanong napunta sa iyo ang singsing na ito? Iniwan ito ng tunay na ama ni Chen Chen noong gabing iyon. Ibig sabihin, ikaw ang taong iyon? Ano ang ibig mong sabihin? Tama. Ako nga ang lalaking ama ni Chen Chen. Ang singsing na ito ay pamana sa akin ng aking ina. Si daddy pala ang lalaking iyon. Sabi nila nasa eroplano ka, akala ko hindi ka na babalik. May lakad talaga ako para sa trabaho. Pero buti na lang at nalaman agad ni Special Assistant Lee na nawawala kayo. Sinuri ko ang lahat ng CCTV sa lungsod para lang mahanap kayo. Sino ang nagsabing pwede kayong mag-usap dyan? Isang krimen itong ginagawa ko. Kuya, naghanda na ako ng helicopter.
At may mga maleta rin ng dolyar. Pakawalan mo lang sina Luokshu at Chen para makapagsimula kayo ni Guyan sa ibang bansa? Hindi ba mas masaya ang ganoon? Tay, paano kung... Hindi mo ba narinig? Ang batang ito ay tunay na anak ni Gu Tingye. Kapag tinapos ko sila, siguradong si Gu Tingye ay magsisisi habang buhay. Huwag kang gumalaw, Mami. Gu Tingye, hindi ako matatanggap. Hindi yan sapat na dahilan para magkasala ka. Kuya, talo ka na. Dahil lang pinanganak ka sa mayamang pamilya, kaya narating mo ito ngayon. Kung walang tulong mula sa Gu Corporation, wala kang kwenta. Napakawalang katarungan ito. Ang Longchuan Group ay ako mismo. Ang gumawa gamit ang sarili kong kakayahan. Pero mas pinili mong lasapin ang lahat sa pamilyang Gu. Ang pagkabigo mo, huwag mong isisi sa ibang tao. Ano bang alam mo? Pagkapanganak ko ay nasa ampunan na ako. Bilang ampun, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Kung hindi ka sana pinanganak, ang lahat ng pagmamahal ng Gu Corporation dapat ay sa akin lang. Kaya pala, hindi mo kailanman itinuring na kapatid ako. Ikaw ang umagaw sa lahat ng dapat ay para sa akin. Dahil sa iyo, ang lahat ay nagbago. Ang pagmamahal ni Papa ay hindi na tapat. Maging ang nanay mo ay palaging naghihinala sa akin. Binigyan kanya ng pagkain at damit. Ano bang pagkukulang niya sa iyo? Dahil sa kanya, hindi ako hahayaan ni Papa na manahin ang negosyo. Gusto ko lang natapusin ang lahat ng haharang sa pagkuha ko ng Gu Corporation. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Sana lang noong araw na may aksidente ay nawala ka na. CEO, mag-ingat po kayo. CEO, ingat ka. Pa? Noong bata pa ako, tapat talaga kitang itinuring na kapatid. Dahil lang sa baluktot mong isipan, kaya nangyari ang lahat ng ito. Huwag kang manisi ng iba. CEO, anong gagawin sa dalawang ito? Ipasok sila sa kulungan at siguraduhin hindi na sila makakalabas kailanman. Gu Tingye? Hindi. Uncle, alam ko nang nagkamali ako. Matanda na ang papa ko, hindi siya pwedeng makulong. Alam kong matanda na ang papa mo. Kaya sumama ka na sa kulungan para samahan siya. Gu Tingye, papatayin ka ng tadhana. Uncle, wala akong kasalanan, wala akong ginawang masama. Pareho lang kayong masama. Paano mangyayari na wala kang kinalaman dito? May nagawa ka man o wala, hayaan nating ang hustisya ang magpasya. Dalhin nyo na sila. Tara na! Asawa ko? Chen, pasensya na sa hirap na dinanas niyo. Mabuti na lang at dumating ka agad, kaya hindi napahamak si Chen. Alam ko namang superhero ang daddy. Siguradong ililigtas niya kami. Hindi ko akalain, ang matagal ko nang hinahanap ay ang asawa ko pala mismo. Noong nagising ako kinabukasan, nakaalis ka na pala agad. Dahil iniwanan mo ako ng singsing, bakit simula noon ay hindi mo na ako hinanap? Sinabotahe ako ni Gujen at noong papunta ako sa ibang bansa, naaksidente ako at nagkaroon ng amnesia, kaya nalimutan kita. Iyon pala ang nangyari. Hindi ko rin inakala na ang napangasawa ko ay ang lalaki noong gabing iyon. Hindi rin alam ni Chen na ang super daddy niya ay tunay niyang ama. Ang pamilya natin, hindi na muling magkakawalay. Tama, habang buhay tayong magsasama. Daddy, Mami, uwi na po tayo.